Nagsimula ang series kay Hajime na nagising sa madilim na kuweba. Naghahanap siya ng daan palabas nang makakita ng isang rabbit. Inatake ito ng isang monster wolf pero hinati lang ng rabbit na parang maasim na kamatis, at mabilis pa ang pagkilos nito sa pagpatay. Dahil napasigaw sa gulat ang bida ay napansin siya ng rabbit na pinagbalingan. Umatake ang rabbit pero biglang nagkagulo. Dahil may isa pang monster bear na dumating. Tumakbo ang natakot na rabbit gamit ang bilis, pero na Wolverine claw ito ni Totoro. Kaya natigok ang rabbit na agad ding kinain ng monster bear. Dahil Japanese ay maingay si Hajime kaya pinagbalingan siya ng lobo na tinapunan ng matalim na Wolverine claw. Kaya naputulan ng kamay ang bida na napa-atres. Kahit natatakot ay pinilit ni Hajime na gamitin ang earth power at gumagawa ng kuweba para makapagtago. Kasabay na hinaharangan ng butas na pilit sinisira ng malaking halimaw. Subalit dahil naubusan ng dugo si Hajime ay nawalan ito ng malay. Pero nag-like kasi siya kaya buhay pa at muling nagising. At nakakita ng maliwanag na kristal. Naalala niya na grupo silang nagpunta ng dungeon exploration at mabilis lang nilang natalo ang dungeon boss. At may healer din silang si Kaori na type siya. Nakakita sila ng malaking kristal na nagandahan si Kaori. At dahil mukhang pera ang mukhang taga-Pogo Scandal ay mabilis nitong hinawakan ang kristal para kunin. Dahil dito ay bigla silang nag-teleport sa mas malalim na level ng dungeon. At doon ay inatake sila ng isang malakas na behemoth kasama ng mga skeleton. Sinabi ng kanilang captain na tumakbo na sila. Saka ito gumawa ng defensive shield na hallowed ground. Pero madali lang itong sinira ng malaking behemoth. Mapipitpit sana si Kaori pero niligtas siya ni Hajime na ginamit ang earth transmute nito. Kinuha agad ni Melt si Kaori palayo at sinabing babalikan ng bida. Gumawa ng formation ang mga tao at pinaalis si Hajime sa harap ng behemoth. Pero tumatakbo pa lang ang bida paalis ay nagpatama na ng mga magic spell ang mga tao. Ngunit may isang magic spell na sinadyang patamaan ang bida. Kaya nang bumagsak ang behemoth ay kasamang nahulog si Hajime. Kaya malungkot si Kaori na nakita ang pagkakahulog niya. Bago pa pala ng misyon nilang iyon ay sinabihan na siya ng babae na nanaginip ito. Napunta daw sila sa madilim na lugar, at doon ay biglang hindi na niya makita pa si Hajime. Sa isip ni Hajime ay alam niyang may nagtraidor sa kanya mula sa mga kaklase niya. Kaya galit siyang sinabi na papatayin niya kung sino man ito. Dahil nagugutom siya ay naisip na kakain ng kahit ano kahit pa halimaw. Kaya nang umatake ang isang monster wolf ay hinuli niya ito gamit ng earth magic. At kinain ang laman ng halimaw. Naramdaman niya ang epekto ng karne ng halimaw na nagkaroon ng mutation sa kanyang cells. At biglang naging puti din ang buhok niya. Nasaktan siya ng labis na inakalang mamamatay, pero nakaligtas siya at nakitang lumakas pa ang stats niya. Hindi na niya kailangang sabihin ang spell para gamitin ang power. Nakuha din niya ang electric power ng monster wolf at ginamit ito para magluto ng karne. Pinag-aralan pa niya ang ilang nadiscover na skill at mga available na mineral doon. Kaya nakagawa siya ng bala at baril gamit ang earth skill. Binaril niya ang isang monster rabbit. At niluto din ang karne nito na hindi daw masarap. Pero dahil dito ay nakuha din niya ang power ng monster rabbit na mabilis na paggalaw. Naisip niyang kada kakain siya ng mga halimaw doon ay nipapasa ang power nila sa kanya. Kasunod na binisita ni Hajime ang monster bear na kumain ng isang braso niya noong maitim pa ang buhok niya. Umatake ng Wolverine claw ang oso na agad iniwasan ng bida gamit ang bagong bilis. Binulag niya ang oso gamit ang blinding grenade saka din binaril ang kamay nito na naputol. At kinain niya ang kamay ng oso sa harap ng halimaw, bilang pagganti sa pagkain ng halimaw sa kamay niya noon. Dahil dito ay mas lumakas ang bida na kinuryenta ang oso na bumagsak. Saka pa na headshot ang pangit na oso. Balak ng bida na gagamitin ang bagong lakas paalis ng dungeon na iyon. At papatayin lahat ng magiging balakid. Nahihirapan siyang makahanap ng daan pataas. Kaya naisip na lang niyang magpunta pababa ng dungeon. Sa isang madilim na kuweba ay nakakita siya ng malaking butiki na ginagawang bato ang mga nakikita. Nasaktan ng kamay ng bida na agad niyang binuhusan ng tubig. Paglapit ng lizard ay binulag niya ito gamit ng flash grenade. Saka din binaril. Samantala sa kaharian na pinagsisilbihan dati ng bida, ay sinabi ng hari na gagawin nilang lihim ang nangyari sa dungeon at huwag sasabihin sa kahit sino. Naalala ni Shizuko ang sakripisyo ni Hajime para maligtas sila. At isa siya sa pumigil kay Kaori na nais sanang iligtas noon si Hajime. Dahil nagpupumilit ang healer ay pinatulog ito ng captain. Ipinakita noong tinuruan sila ng kanilang pope na 3 klase ng nilalang ang nasa mundo. Ang mga tao, beastmen at mga demonyo. Naglalaban ang mga tao at demon ng matagal na panahon.
hanggang makontrol ng mga demon ng mga beastmen, at dahil dito ay natatalo ang mga tao. Ngunit nagsama ng heroes ang kaharian ng mga tao. At sila yung katulad ng dating status ng bida. Habang nagsasanay si Shizuko ay napansin niya si Daisuke na sinasabi sa sarili na walang makakaalam. At hindi ito mapakali kaya sinubukan niyang kausapin. Ngunit umiwas si Daisuke na umalis. Kalaunan ay nagising si Kaori na kinasaya ni Shizuko. Ngunit nalungkot silang pareho nang malaman ni Kaori na hindi nila nailigtas si Hajime. Sa dungeon ay gumawa ng mas marami pang bala si Hajime. At naghanda siya para sa pagbubukas ng isang level. Nakita niya ang isang gate na sinubukan niyang gamitan ng transmutation. Pero nakuryente siyang agad na umatras. Nabuhay ang mga Cyclops na bantay ng gate. Pero agad na binaril ng bida ang isa na natigok. Kaso ay malakas ang pangalawa na gumagamit ng magic defense. Kaya kahit malakas ang baril ng bida ay hindi ito nakakagawa ng malaking pinsala sa kalaban. Napansin niyang hindi lumalayo sa pinto ang Cyclops, kaya patuloy lang niya itong pinagbabaril hanggang masira ang shield ng kamay nito. Umatake ang Cyclops pero binaril na ito ng bida sa mata. At tigok ang malaking security guard. Kalaunan ay kinarni ng bida ang Cyclops at kinuha ang mga cysts sa katawan ng mga ito na susi sa gate. Binuksan ni Hajime ang gate at nakapasok sa malakalawakan na loob. At doon ay nakita niya ang isang nagliliwanag na cube. Dito nakakulong ang isang babae na nagpapatulong sa bida na pakawalan siya. Pero paalis na si Hajime dahil alam niyang nakulong ang babae dahil may kasalanan. Ngunit sinabi ng babae na natraidor lang siya at kinulong doon, kaya tumigil ang bida na lumapit sa babae at nagtanong kung anong nangyari. Sinabi ng babae na isa siyang vampira na galing sa royal blood. At makapangyarihan siya na kayang kontrolin ang mana. Pero trinaidor siya ng sariling tiyo at ikinulong doon ng matagal na panahon. Naawa si Hajime na ginamit ang transmutation power sa seal ng kulungan na box. At buong lakas na sinira ito kaya nakawala ang hubad na babae. Nagpakilala si Hajime saka din tinanong ang babae. Kaso ay sinabi ng babae na pangalanan siya ng bago dahil ayaw na niya ang dating pangalan. Kaya sinabi ni Hajime na yu ang ipapangalan sa babae dahil pagpasok niya sa dungeon ay naalala niya ang buwan. Niyakap siya ng babae sa saya. Pero walang ano-ano ay may lumipad na mga tusok kaya nasaktan ang likod niya. Tinanggal ni Yu ang mga tusok sa likod niya na binuhusan niya ng healing potion. Nakita nila ang halimaw na bantay pala ni Yu para hindi makaalis doon. Binuhat ni Hajime si Yu sa likod at pinagbabaril ang malaking halimaw. Pero matibay ang balat ng kalaban na crab. Binalak silang mapitpit ng kalaban kaya ginagamit ni Hajime ang bilis nito. Nag-iisip siya ng plano nang lumapit si Yu at kinagat ang bida para uminom ng dugo niya. Kasabay na ginamit ng halimaw ang skill nitong pagkontrol sa lupa na tulad din ng power ng bida. Nang makainom ng dugo si Yu ay lumakas ito at nagsama ng malaking energy ball na pinitpit ang crab. Pero muling bumangon ang crab at nanghina si Yu. Sinabi ng bida na gawin ulit ito ni Yu at patamaan ang parehong spot na binabaril niya kanina. At pumayag naman ang babae. Nagpahabol-habol si Hajime na inaatake ng talangka. Kaya nagkaroon ng pagkakataon si Yu na makapagsama ng energy ball. Nataman ulit ang ulo ng crab na naistorbo, kaya pamatong si Hajime sa ulo ng crab at madaling pinagbabaril ito. Kaya kalaunan ay kumain ng karne ng crab ang dalawang bida. Nasabi ni Hajime na ilang daang taon na ang nakalipas nang maubos ang lahi ng mga vampira. Kaya naiisip niyang matanda na ang babaeng mukhang bata. Nasabi ni Yu ang kwento ng Mavericks na dating messenger of God pero nagrebelde. At sila ang nasa dulo ng dungeon na iyon na kailangan nilang puntahan. Dahil sa paraang iyon sila makakabalik ng mundo. Gumawa si Hajime ng long-range na baril. At nagtaka si Yu kung sino siya, ano siya at paano siya nakapunta sa dungeon. Kaya nagkwento ang bida ng kung anong nangyari sa kanya habang naglalakbay sila paibaba. At naiyak na lang si Yu dahil sa malungkot na nakaraan ni Hajime. Sinabi naman ni Hajime na wala na siyang pakialam at wala na siyang balak maghigante. Nais lang niya ay makabalik at makauwi. Saka din niya inaya si Yu na sumama sa kanya pabalik. Samantala ay nakita ni Meld na mas lumakas si Kwoki. Saka inutusan ng iba pa na patuloy lang sila sa pag-training at pagpapalakas gamit ang ruins. Balik sa dungeon ay pinakitang hinahabol ng maraming mga dinosaurs ang dalawang bida. Kalmado lang si Yu na sinabi pang cute ang mga dinosaurs dahil buhat-buhat siya ni Hajime. Napansin nila ang mga bulaklak sa ulo ng mga dino at naalala nila yung unang nakita na inaapakan yung mga bulaklak. At napagtanto nila na pwedeng kinokontrol ng parasite na bulaklak ang mga ito. Mabilis silang nagtago sa isang butas. At doon ay maraming beses na kinagat-kagat ni Yu ang leeg ni Hajime at uminom ng juice. Kaya nagreklamo ang lalaki na tumigil muna ito dahil hindi naman napapagod.
Nakita ulit sila ng maraming dino, kaya muli silang tumakbo at nagtago sa isa pang butas, na agad ding isinara ni Hajime gamit ang Earth Skill. Sinabi niyang maglakad na muna si Yo, na ginawa naman ng babae. Wala daw maramdamang panganib sa paligid ang bida. Pero nang makita nila ang mga lumulutang na pollens ay agad din siyang gumawa ng shield na gawa sa lupa at pinalibutan sila. Kaso ay biglang sinabi ni Yo na tumakbo si Hajime, at pinatamaan siya nito ng kapangyarihan. Tinubuan ng bulaklak ang ulo ni Yo. At umilag-ilag ang bida sa pagpapatama ni Yo ng energy ball sa bida. Nahagip ni Hajime ang mga lumulutang na pollen kaya nasaktan siyang napatigil. Saka din lumabas ang may-ari ng kapangyarihang bulaklak sa likod ni Yo. Hinawakan nito si Yo na unti-unting lumalapit kay Hajime. Muling pinatamaan ng walang kontrol sa sarili na Yo ang bida, kaya ito nasaktan. Muling nasagi ng pollen ang bida na tinubuan ng bulaklak sa ulo. Kaya tumatawang lumapit ang kalaban na pangit. Pero muling namatay ang bulaklak dahil na-immune na si Hajime dahil sa pagkain ng maraming mga halimaw. Ginamit muli ng kalaban ang power ni Yo na sinaktan si Hajime. Kaya sinabi ni Yo na huwag na siyang isipin ng bida at bumaril. Kaya binaril nga ng bida ang bulaklak sa ulo ni Yo na kasabay natanggal ang kamay ng kalaban. At paglingon ng pangit ay tinapos na ito ng bida. Kaya tigok ang nasunog na kalaban. Nagreklamo si Yo dahil nasaktan daw ang anit nito dahil sa pagbaril ng bida. Saka sinuntok ang lalaki dahil nagtatampo. Kalaunan ay binibigyan ng pagkain ni Hajime si Yo. Pero ayaw nito dahil ang gusto ay ang dugo ng lalaki. Lumapit ito na tinanggal ang damit na padila-dila pa. At tinikman ulit si Hajime. Nagpatuloy sila sa paglalakbay at may nakita naman silang malaking pinto. Wala pa rin silang takot na pinasok ito. At sa loob ay nakita nila ang maraming mga nagliliwanag na kristal. May na-activate silang trap kaya biglang lumabas ang isang malaking Hydra. Nakita sila nito at agad na nagbuga ng apoy at yelo na iniwasan ni Hajime. Saka din siya gumanti ng pagbaril sa ulo ng nasaktan na Hydra. Tumulong din si Yo na nagpalipad ng maraming mga tusok na kinasaktan ng Hydra. Pero agad din itong naghilom dahil sa isa pang ulo na nasa gitna. Dahil dito ay sinabi ni Hajime na unahin nilang patayin ang boss na ulo. Lumipad si Yo na gumawa ng fire arrow at tinarget ang kalaban. Pero isa pang ulo ang nag-shield sa boss ulo at muling nag-heal ang halimaw. Napagtanto ng mga bida na may sari-sariling trabaho ang mga ulo ng Hydra. At patuloy lang sila sa pagbaril at pagcast ng spell sa Hydra. Na-corner si Yo ng isang ulo. At gamit ang kapangyarihan nito ay pinag-imagine ng dragon na naibalik si Yo sa kulungan nito at iniwan ng bida. Kaya ito napasigaw na umiyak at narinig ng bida. Mabilis na sinaktan ni Hajime ang isang ulo at binuhat si Yo palayo. Nagtago sila sa ginawa niyang taguan na lupa. Saka din mabilis nagtapon ng granada sa Hydra na nasaktan sa pagsabog. Pero muling nag-heal ang sarili. Sinabi ni Yo kay Hajime na feeling niya ay iiwan siya ulit ng bida. Kaya hindi na nag-isip ng child abuse na hinalikan ng bida ang lips ni Yo. Saka sinabing magkasama silang aalis ng dungeon na iyon. Dahil dito ay lumakas ang loob ni Yo na gumawa ng aipo-aipo na may kuryente. Kaya nasaktan ang kalaban. At sinabayan din ito ng bida sa pagbaril ng malalakas nitong bala. Dahil sa halik ng bida ay mas lalong lumakas si Yo na muling kinuryente ang kalaban. Muling bumangon ang healer at ang dalawa pang ulo ng Hydra. Pero dahil may bagong armas ang bida na long-range weapon, ay labis na nasaktan ang Hydra sa mas napalakas na tirada ng bida. At hindi rin natapos si Yo dahil gumawa din siya ng mas maraming energy ball at kinuryente ang kalaban. Bumagsak ang dragon, kaso ay nanghina na si Yo. Akala ni Hajime kung panalo na sila. Pero muling tumayo ang ulo ng dragon na tinarget si Yo nang natitira nitong energy beam. Mabilis na isinangga ng bida ang sarili para sa babae at siya ang tinamaan ng malakas na dragon breed. Nakita ni Yo na nasaktan ng labis si Hajime at nagdugo ito. Kaya pinainom niya ng tubig gamit ang bunganga. Sa kanya tinago ang lalaki sa mas ligtas na lugar. Kinuha ni Yo ang baril ng lalaki at sumugod sa malakas pa rin na kalaban. Binaril niya ito sa ulo, pero mas nagalit ang dragon na nagbuga ng apoy kay Yo na naitapon. Inaabot ni Yo ang baril na umiiyak. At hindi ito lihim kay Hajime na buhay pa rin. Nagbuga pa ng apoy ang dragon palapit kay Yo na nawalan na ng lakas ng loob. Pero muli itong iniligtas na binuhat ng bida. At feeling niya ay ang bagal daw ng pag-atake ng dragon sa kanila. Umilag-ilag sila tapos pinainom ng bida ang dugo sa babae. Ipinakita na noong nakikita ng bida na nasasaktan si Yo, ay bigla niyang naalala na papatayin lahat ng balakid. Saka biglang lumakas ang lalaki na iniwan si Yo at pinagpatuloy labanan ang dragon. Naglagay siya ng mga granada sa kisame na nakapalibot sa dragon.
Saka din niya ito binaril kaya nahulog ang kisame at natabunan ng dragon. Ginamit ng bida ang earth magic para makulong ang dragon. Saka din agad na hinayaan si Yon na hulugan ito ng malaking energy ball kaya hindi na nagawa pang makapag-heal ng kalaban at ito ay nasunog. Kaso ay nawalan na ng malay ang bida. Paggising niya ay nakita na lang ang sarili sa tabi ng hubad na Yu. Kaya kinuryente niya ang babae para gisingin. Sinabi nitong nakita niya ang lugar na iyon at dinala ang lalaki at inalagaan. Pero kapalit nito ay tinikman ng katawan ng bida. Nakarating sila ng isang malaking bahay. At pagpasok ay nakita nilang may hot bath na gusto sanang paliguan ng bida. Pero naglibot muna sila at pumasok ng isang kwarto at nakita ang isang patay na bangkay. Lumapit si Hajime sa gitna at biglang nakita ang maraming digital na kaalaman. Na-activate din ang recording at nagsalita ang dating bangkay na naroon at sinabing recorded lang siya at may nais iparating sa nandoon. Samantala ay muling bumalik ang hunting party sa dungeon at natigilan sila nang muling makita ang behemoth na nakalaban noon. Sinabi ng captain na umalis na sila. Pero sumagot ang mga malalakas na student na mas malakas na sila kaysa sa dati at lalaban sila sa behemoth. Sinabi ni Cookie ang gagawin nila na walang pag-aalinlangan kaya agad nilang inikutan ng halimaw. Sinalubong ng malakas na lalaki ang behemoth para pigilan. At sinamantala ito ng mga swordsmen para atakehin ang dragon. Naroon din ang healer bilang support, at ang buffer na pinapalakas ang mga kasamang warriors. Gumawa ng hallowed ground ang isang babae na muling sinubukan na sirain ng dragon. Matatalo sana ito pero nag-buff ang kasama nila kaya nagawa niyang mapa-atras ang dragon na natamba. Naagad pang pinaulanan ng apoy ng mage, at tinapos ng espada ni Cookie. Pero tae pa rin si Daisok na mahina pa rin. Samantala ay kinausap ng recording si Hajime na sinabing may ibibigay itong kapangyarihan. Pero pinaalala na huwag gagamitin ng bida sa kasamaan. Biglang naramdaman ng bida na nagkaroon siya ng karunungan, at sinabi kay Yon na mali ang nalaman nilang kasaysayan na masama ang mga Mavericks, kundi ay maganda ang layunin ng mga ito. May bagong spell pa na nalaman ng bida na tinawag niyang Creation Magic. Isa daw itong ancient spell na tinuro din kay Yu. Ibinaon din nila sa lupa ang katawan ng Maverick. Kinuha ng bida ang singsing ng namatay dahil magagamit nila ito pabalik sa itaas. Nagpunta sila ng isa pang kwarto at nakita ang dagdag kagamitan. Napagtanto ng bida na pwede naman silang umuwi agad, pero kailangan nilang lumakas. Kaya nagdesisyon silang pumunta ng iba pang mga dungeon para kunin ang dagdag ancient knowledge. Naligo mag-isa ang bida. Pero nagulat siya nang pumasok ang walang saplot na Yu, at hinuli ang ibon niyang may layang lumipad. Ngunit ikinulong at pinaiyak. Saka pa sila gumawa ng mechanical arm tulad ni Full Metal Alchemist, ng Humvee na sasakyan, at gatlang gun na armas. Tumagal daw sila doon ng 2 buwan. At dahil ayos at handa na sila, ay nagbukas sila ng portal para magpatuloy sa paglalakbay. Isang bunny rabbit ang naghihintay ng isang T-Rex na 2 ang ulo ang dumating para kainin siya. Kaya tumakbo ang babae pataas. Biglang nagbukas ang portal at lumabas ang 2 bida kaya sumabog pa ang paligid. At natakot ang dinosaur na tumakas. Masaya ang 2 bida dahil sa wakas ay nakabalik sila sa lupa. Nakita sila ng rabbit na malakas ang alindog at humingi ng tulong. Pero dahil pakiramdam ng 2 na problema lang ito ay iniwan nila ang rabbit. Kahit pa nang magpa-cute ang rabbit girl kay Hajime ay wala siyang paki. Muling dumating ang dino at hinamon ang bida. Kaya sinabi ng rabbit na tumakas na sila para hindi matigok. Ngunit inilabas ng bida ang baril at headshot ang 2 ulo ng Earth Dragon. Nagpakilala ang rabbit na si Shay. At nagmakaawa itong humingi ng tulong kay Hajime. Dahil sa kakulaitan ay napilitan si Hajime na pakinggan ang rabbit. Pero binatukan ito ni Hajime nang mag-chancing sa kanya. Sinabi ng rabbit na hindi dapat sinasaktan ang chicks na tulad niya, pero sumagot ang bida na mas cute si Yu sa kanya ng maraming beses. Kaya ipinakita ng rabbit ang boobs nito na mas malaki daw kaysa sa flat chest ni Yu. Dahil dito ay nagalit si Yu na ginamitan ng electric tornado si Shay. Sinabi ni Shay na kailangan ng lahi niya ang tulong ng 2. At may kakayahan itong makita ang hinaharap kaya hinintay niya doon ang 2. Kaso ay ayaw pa ring tumulong ni Hajime dahil wala daw siyang mapapala. Sabay labas ng sasakyan. Dahil naawa si Yu ay sinabi kay Hajime na tulungan nila si Shay. Yayakapin sana siya ng rabbit sa saya pero inilagay niya ito sa yelo. Sa tahanan ng mga rabbit ay isang bata ang kukuha sana ng pagkain ng may dumating na dragon. Kakainin na sana siya pero bigla itong binaril ni Hajime. Nakasakay sila sa motor at nabibigatan ng bida sa dala-dala ni Shay. Kaya itinapon niya ito sa ere para gawing patibong. Saka pinagbabaril ang mga dragon na binalak siyang kainin. At sinalo si Shay bago pa mahulog sa lupa.
Sinabi ni Shay ang kwento na umalis sila sa tirahan dahil may power siyang kakaiba. Nakamatayan ng kapalit kaya tumakas sila kasama ng pamilya. Ngunit dahil hindi sila warrior ay kinakawawa sila ng mga halimaw. Kaya sinamahan ng bida ang mga rabbit sa bago nilang tahanan. Nag-request ang mga rabbit people na sanayin ng bida. Pinagbigyan naman ito ng bida kaya sinanay niyo si Shay. Samantalang si Hajime naman ang nag-alaga sa mga sakit ng ulo na iba pang rabbit. Masyadong mabait ang mga ito na ultimo bulaklak ay nagagandahan silang ayaw sirain. Kaya inapakan nito ng bida na sinabi sa mga rabbit ang rule na kill or be killed. Sinubukang paluin ng troso ni Shay si Yu, na gumamit ng magical powers nito kaya natatalo ang rabbit. Pero patuloy pa rin ito sa pag-atake ng malakas na nilabanan ni Yu ng apoy at yelo. Hindi nakaiwas ng rabbit na muling nakulong ng ice. Pero nadaplisan ng mukha ni Yu kaya feeling ng rabbit ay tagumpay pa rin siya. Dumating si Hajime na nagtanong kung kamusta ang training nila. Saka nagulat sila nang dumating ang mga rabbit na nagdala ng maraming pinatay nilang hayop. Pinagtaka ni Shay dahil naging siga ang mga ito, at sinabing ini-apply ang tinuro ni Hajime na kill or be killed. Nagpunta sila ng lokasyon na malaking puno na entrance sa isa pang dungeon kung saan nakalagay ang iba pang ancient relic. Ginamit nila ang singsing ni Oscar at sinubukang buksan ang pinto, pero hindi ito gumana. Kaya naisip ng dalawa na kailangan muna nilang puntahan ang iba pang kinaroroonan ng mga ancient knowledge. Nagpaalam na si Hajime sa mga rabbit, pero sinabi ng leader na nais nilang sumunod sa kanya. Kaya inutusan ng bida na magpalakas at mag-training na lang ang mga ito saka din siya babalik. Nakinasaya ng mga rabbit. Naalala ni Shay ang sinabi ng ina noong bata pa siya. Nagawin ang lahat para sa mga special na tao sa kanya. Sinabi niya kay Yu na nais maging travel buddy na pinayagan naman ni Yu. Dahil ito pala ang usapan nila nang maglaban silang dalawa. Kaya wala ding nagawa ang lalaki kundi pumayag na sumama si Shay. Nagpunta sila ng isang lugar at nakapasok ng kakaibang pinto. At may narinig silang boses na nangloloko sa kanila. Nakarating sila ng isang hallway na may mga lumabas na bowl ang malalaking bato. Sinubukan itong sunugin ni Yu pero hindi makagamit ng power, kaya binaril na lang ni Hajime. Naglabasan pa ang maraming stone balls na agad ginamitan ni Shay ng malaking maso. Dumaan pa sila sa maraming trap kung saan nahirapan si Shay at pinagtatawanan pa sila ng boses na tagapagbantay ng dungeon. At mas lalo silang nainis nang bumalik lang sila sa dating pinanggalingan. Nakarating pa sila ng isang chamber na maraming mga armor suits. Inutusan ng bida ang rabbit na malakas ito kaya mag-enjoy sa pakikipaglaban. At nagkaroon nga ng lakas ng loob ang rabbit na sumugod pero iniligtas siya agad ni Yu. Sinabi nitong huwag maging reckless si Shay. Saka patuloy nilang pinagpapatay ang mga umaatakeng knight's armor na hindi nauubos. Nakatakas sila sa mga armors. Pero napunta sa harap ng isa pang giant robot na kinokontrol ng naririnig nilang boses. Nagpakilala itong si Ryzen. Sinabi ni Hajime na sila ang nakakuha ng iniwan ni Oscar. At alam nilang tao ang tunay na Ryzen at matagal na itong patay kung sakali. Pero ipinilit ng robot na siya ang tunay na Ryzen. At nagtanong pa ito sa mga bida kung bakit kailangan ni Hajime ng dagdag ancient magic. Kaya ipinaliwanag ng bida na kailangan ng magic para makauwi sa tunay na mundo. Dahil ayaw sabihin ni Ryzen ang hinahanap ng mga bida ay nagpaputok ng kanya ng bida at sumabog. Agad itong sinundan ng malakas na palo ni Shay gamit ang hammer. Saka din point blank na binaril ni Hajime ang dibdib ng robot. Kaso ay matibay ang armor ng robot na hindi tinagos ng bala. Naghulog ng maraming mga bato ang kalaban mula sa kisame na napredict ni Shay. Kaya inutusan ni Hajime ang dalawa na humawak sa kanya. At nagpatalon-talon sila palayo. Inakala ni Ryzen na patay na ang mga bida na sinabing mahina sila kapag hindi siya matalo. Pero nagsalita si Hajime sa likod niya na buhay pa. Kaso ay decoy lang pala ito para maatake siya ni Yu sa likod. Itinumba ni Hajime ang malaking robot at agad itong hinawakan ni Yu gamit ang ice power. Kaya nang hindi makagalaw ang kalaban ay ginamitan ito ni Hajime ng malaking drill. Patawa-tawa pa si Ryzen na sinabing kulang ang lakas ni Hajime. Pero dumating si Shay gamit ang malaking maso at minaso ang malaking pako. Kaya nasira ang core ni Ryzen. Binati ni Yu si Shay dahil sa ginawang trabaho, kaya naging masaya ito. Hindi pa sila tapos nang magsalita ulit si Ryzen na sinabing ginamit ang huling energy para may sabihin. Bago ito mamatay ay sinabing mag-ingat ang mga bida dahil hindi nila maiiwasan na kakalabanin ang mga gods dahil sa kanilang mithiin. Saka din umalis ang liwanag nito. Pero pagdating nila ng final room ay nagulat ulit ang mga bida dahil buhay pa rin si Ryzen na nangloloko na biro lang na namatay siya. Kaya inutusan ni Yu si Shay na masuhin ito sa ulo. Ibinigay niya ang ancient spell sa mga bida at isinuko rin ang singsing nito.
Pero alam ni Hajime na marami pa itong tinatago, kaya binuhat ng bida si Raizen at hinulag ang maraming kayamanang nakatago. Kalaunan ay hinila ni Raizen ng isang tali na sinabing good luck sa mga bida. Kaya nahigop sila ng tubig pababa. Saka nagulat pa si Shay na nawalan ng hangin, nang magalit ang isang taong isda na kamukha mo dahil lang tinitignan niya. Ligtas na nakalabas ng labyrinth sina Hajime at Yu. Pero nakita nilang lumutang ang bubita sa tubig. Agad itong kinuha ni Hajime at nag-mouth-to-mouth na kinaselos ni Yu. Pero ayos lang pala si Shay na sinubasab ang lips ng lalaki. Nahirapan pang umalis ni Hajime dahil sa lakas ng rabbit. Pero muli niya itong tinapon sa tubig. Kalaunan ay nagpunta sila ng isang inn. At sinabi nila sa nagbabantay na kukuha ng 2 kwarto. Nagtalo sila Yu at Shay kung sino ang kasama ni Hajime sa isang kwarto. At malakas na sinabi ni Shay na siya ang kasama ni Hajime dahil nais niyang kunin ng lalaki ang kanyang virginity. Narinig ito ng mga taong naroon na napatahimik. At dahil napahiya ang bida ay naglabas ito ng baril. Kinausap ng isang guildmaster sina Hajime, Yu at Shay dahil narinig nitong malalakas sila. Sinabi ni Chang ang nawawalang grupo ng mga adventurers na posibleng may nakalaban na mas malakas sa kanila. Ayaw sana ng bida dahil busy ito. Pero pumayag din kapalit ng paggamit sa impluensya ng guildmaster sa hinaharap. Sumakay sila sa motor at nasabi ng bida na kailangan niyang maging demanding para makuha ang nais. At patungo daw sila sa isang lugar kung saan may kanin na gusto niya ulit matikman. Samantala ay nag-uusap ang ilang mga dating kaklase at dating teacher ni Hajime sa isang resto. Sinabi ng may-ari sa kanila na naubos na ang kanilang spices para sa resto dahil sa paglabas ng mga halimaw sa daanan ng mga merchant na nagbebenta nito. Naibalita din nito ang pagdating ng mga bisita na mercenaries na binayaran ng guildmaster para hanapin ang mga nawawalang high-rank adventurers. Dumating ang mga bida at malakas ang bunganga ng mga babae na sinisigaw ang pangalan ni Hajime. Kaya narinig ito ng guro at mabilis na sinilip ang bida. Tinawag niya ito sa pangalan at hindi naiwasan ni Hajime na mas ambat ang pangalan ng guro. Sinubukan pa niyang magkunwari na iba siyang tao. Pero huli na ang lahat dahil kilala siya ng guro at muling nagtanong kung kamusta na siya. Pero hindi pinapansin ng bida ang guro na nakaupo lang sa tabi. Hanggang magalit si Aiko na sinabing kailangan malaman niya ang nangyari sa bida. Nagtanong pa ang guro kung sino ang 2 babae na kasama ng bida. At sinabi ng 2 na pag-aari sila ni Hajime. Sinabi kasi ni Shay ni kinuha ni Hajime ang first kiss niya, kaya pinaliwanag ni Hajime ang pagkakaiba ng kiss at mouth-to-mouth resuscitation. Seryosong nagtanong si Aiko kung anong ginawa ni Hajime nang mahulog sa bangin, kung bakit naging puti ang buhok, at kung bakit naputol ang kamay at nawala ang isang mata. Kaya sumagot si Hajime na nagtrabaho siya ng husto hanggang mahulog ang mata at kamay. Naiinis ang isang nakikinig na Templar Knight at pinuntahan ang mesa nila. Saka sinabihan ng bida na maging magalang sa mga seniors nito. Pero minaliit kasi niya ang taong rabbit na kaharap ni Hajime. Nilait din nito si Yu na tinawag na uod. At bubunot sana ng espada kaya binaril siya ni Hajime sa braso. Naalala tuloy ni Yuka ang nakaraan noong niligtas siya ni Hajime sa dungeon. Nasabi ng mga kaklase nito na naging mukhang wild daw si Hajime. Pagkatapos kumain ni Hajime ay formal niyang sinabi sa mga dating kakilala na kalimutan na nilang nagkita silang muli. At huwag siyang gagalitin ulit dahil tigok sila kung magkagayunman. Sinabi ni Hajime kay Shay na ganun kasama ang pag-uugali ng mundo na iyon. Nalungkot si Shay at natatakot sa iniisip ng mga tao tungkol sa tenga niya. Kaya sinabi ni Yu na cute ang tenga niya. Saka pinabisto din na gustong-gusto itong hinahawakan ni Hajime kapag natutulog siya. Dahil chick boy ay naiinggit daw ang isang kamag-aral niya dati. Saka nagpaalam na ang bida sa guro nito na sinubukan pa silang pigilan. Kinagabihan habang iniisip ni Aiko si Hajime, ay bigla itong nagsalita sa likod niya. Nagpunta daw ang bida doon para sabihin ng isang bagay na ayaw niyang marinig ng iba. Uminom sila ng tea at nagkwento si Hajime patungkol sa nalaman nitong tunay na kwento ng mundong iyon ayon kay Oscar. Noong unang panahon na naglalaban ang mga tao, beastmen at mga demonyo, ay nagkaroon ng grupo ng kakaibang tao na tinawag nilang moderators. Nalaman ng mga ito na yung inaakala nilang Diyos nila ay siya palang dyablo na gumagawa ng paraan para magkaroon ng digmaan sa mundong iyon. Binalak ng mga ito na ayusin ang problema. Pero bago pa nila magawa ay sinabi ng Diyos nila doon na kalaban ang mga heroes. At isa-isang pinatay ang mga ito. Ang ilang mga natira ay sila yung gumawa ng mga dungeon na nilagyan nila ng mga pagsubok para yung mga makaligtas ang makakuha ng ancient power para labanan ng evil god. Nagtanong ang guro kung si Hajime ang tatapos sa evil god. Pero sinabi nito ang layunin na makauwi sa tunay na mundo.
Aalis na sana ang bida nang sinabi ng guro na hindi siya nakalimutan ni Kaori. At nagpapalakas ito kasama ng iba sa pagpunta sa mga dungeon. Nagpayo ang bida na mag-ingat ang mga ito dahil may kasama silang traidor. At ipinagtapat na may nagsadya na patamaan siya noon kaya siya nahulog. Kaya hindi makapaniwala si Aiko sa narinig. Kinabukasan habang naglalakad ang tatlo ay bigla nilang nakasalubong ang party ni Aiko. Ayaw ng bida na isama ang mga ito dahil mahihina sila. Pero sinabi ni Aiko na gustong malaman ng iba pang mga detalye ng history kay Hajime. At kapag nangyari iyon ay hahayaan na niya ang bida sa nais gawin. Sinabi ni Yuka na kailangan ng tatlo ng kabayo nila. Pero inilabas ng bida ang motor nito. At dahil pumayag ang bida na isama ang grupo ni Aiko, ay inilabas din nito ang pogi na Humvee. Saka pa natulog ang teacher nito sa balikat ng bida. Pagdating sa kakahuyan ay nagpalipad ng mga kakaibang drones ang bida. Nakikita ng bida ang natatanaw ng drones niya. At nakita niya ang isang lugar na may bakas ng laban. Nagpunta sila sa lugar at nakakita ng mga footprints ng malaking nilalang. Sa kanila ito sinundan patungo sa tuktok bundok. Sa isang talon ay nakaramdam ang bida ng presensya ng isang tao. Kaya pinahati niya kay Yo ang waterfalls na kina-amaze ng mga extra. Nagpunta sila ng loob at nakita ang natutulog na tao. Pinitik ito ni Hajime at nagtanong kung ito ang hinahanap nilang tao. At sinabi ni Will na siya nga. Nakwento nito na na-corner sila ng mga halimaw nang biglang dumating ang isang black dragon at pinatay ang mga kasama niya. Kaya feeling ni Will ay hindi siya karapat-dapat na mabuhay samantalang namatay yung iba. Ngunit hinawakan siya ng bida at sinabing ang mabuting gawin para bigyang galang ang mga kasamang namatay ay magpatuloy na mabuhay. Habang naglalakad sila pabalik ay nagkahangin ng malakas. At tinuro ni Will ang dumating na black dragon kaya nakaiwas agad ang bida dala ang client. Nakita nila ang malaking dragon na lumipad sa ere. Inutusan niya ang mga kasama na tumakbo samantalang mabilis na naglabas ng armor shield. Ginamit niya ito pang sangga sa kulay purple na buga ng dragon at naisip na malakas ang kalaban. Narinig niya ang tinig ni Yuka na sinabing tutulong sa paghawak ng shield. Naglabas ng pangbatok sa ulo ng dragon si Yu kaya nahulog ang dragon. Saka pa ito pinukpok ni Shay gamit ang malaking maso. Kaso ay buhay pa ang dragon na sinubukang gumanti pero nakailag ang dalawa. Binalak pang mangmaso ng rabbit pero pinalo ng buntot. Nagbuga ng apoy ang dragon patungo kay Will na target nito. Kaya inutusan ng bida si Yo na iligtas ang client gamit ang ice shield. Sinubukang tumulong ni Yuka at ng isang lalaki. Pero baliwala ang armas nila kaya sinabi ni Hajime na magtago sila sa shield ni Yu. Nagpunta nga ang mga extra kay Yu para sa proteksyon. Nainis si Hajime dahil si Will ang gusto ng dragon at binabaliwala siya. Kaya inilabas niya ang long-range na baril at sinalubong ang apoy ng dragon. Nahulog ang nasaktan na dragon saka mabilis na sinaktan ng bida. At tinapunan pa ito ng granada. Kaya nakuha ni Hajime ang atensyon ng dragon na sinubukan pang umatake pero pinagbabaril pa niya ito. Nanlambot ang dragon na bumagsak pero sinipa pa ito ng bida pataas. At muling bumagsak sa lupa kaya agad binalak ng bida na maturukan ng injection. Kaso ay ayaw ng dragon ng vaccine kaya muling tumayo. Pero tinawag ng bida si Shay na 2 beses na minaso ng malakas ang ulo ng dragon. Kaya ito tuluyang napitpit sa lupa. Sinabi ni Hajime na tusukin daw ng dragon sa puwet nito at tiyak nagigising. Kaya kumuha siya ng malaking matulis na bakal at ibinaon sa puwet ng dragon. At nagulat sila nang biglang tumili ang dragon na nasaktan ang puwet. Nagmakaawa ang dragon na alisin ng bida ang nakatusok sa puwet. Pero mas lalong sinipa at pinasok ng bida ang bakal sa puwet ng dragon. Mula daw ito sa lahi ng mga Draconian pero hindi pwedeng mag-transform habang nakabaon ang bakal sa puwet nito. Na walang tigil na inilabas-masok ni Hajime sa kawawang lizard. Sinabi ng dragon na may nagmanipula lang sa kanya para gawin ang masamang bagay. Natutulog daw siya sa isang bundok sa anyong dragon nang may lumapit na sorcerer at ginamitan siya ng spell para kontrolin. Nagalit si Will sa sinabi ng dragon dahil sa pagkamatay ng mga adventurers na kasama. At sinabing nagsisinungaling lang ito. Pero sinabi ni Yo na nagsasabi ito ng totoo lalo na at isa itong dragon. Sinabi ng dragon na tatanggapin ang parusa na ibibigay ng mga tao sa kanya. Pero bigyan muna siya ng pagkakataon para makaganti sa tao na ng control sa kanya. Ayaw sana ni Hajime na susuntukin na ulit ang nakatusok na dildo ng dragon. Ngunit inawat siya ni Yo na sinabing hindi ang dragon ang kalaban, kundi ay yung ng control sa dragon. Hiniling ng dragon na tanggalin na ang tusok sa puwet dahil kung magiging chicks siya ay siguradong makakakita sila ng hindi magandang view. Kaya tinanggal nga ng bida ang bakal at tinapon palayo.
At napasigaw pa ang dragon na nag-transform sa pagiging babae, na sinabing na unvirgin yung puwet niya dahil sa walang awa na Hajime. Nagpakilala ang dragon na si Tio. At sinabi pa nitong may mga halimaw na aatake sa kanilang bayan. Tinignan ni Hajime ang natatanaw ng kanyang drone at nakita ang sangkatutak na army ng halimaw na papunta ng bayan. Sinabi nilang tulungan sila ni Hajime pero ayaw nito dahil ang trabaho lang niya ay dalhin si Will. Aalis na sana ang tatlo dala si Will pero sinabi ni Tio na kinuha na ni Hajime ang dangal niya. Dahil dito ay naiinis ang bida na iniwan si Will at hinila ang masuchista na Tio. Kalaunan ay kinumbinsi ni Aiko si Hajime na tulungan ng mga tao doon. Sinabi ni Aiko na priority niya na pangalagaan ang mga estudyante. Pero sa paraan na ayaw niyang mawalan ng values si Hajime kung maging makasarili lang ito. Dahil sa narinig ay nagpa siya ang bida na tulungan ng mga tao sa bayan dahil lamang kay Aiko. Kaya gumawa siya ng harang at tinulungan ng mga tao na mag-evacuate. Bawat isa sa bayan ay nagtulungan para sa depensa. Pagsapit ng gabi nang hinahanda ni Hajime ang armas ay nilapitan siya ni Yuka at nagpasalamat ito dahil sa pagligtas sa kanya sa labyrinth noon. At sinabi ni Hajime na huwag siyang mamatay sa laban na iyon para hindi sayang. Pag-alis ni Yuka ay sumunod naman si Tio na pinalabas ng bida. Nag-request ito na kapag matapos ang laban na iyon ay sumama ito sa journey nila. Pero ayaw ng bida dahil ayaw niya ng may kaliskis dragon. Dumating ang army ng maraming mga halimaw kaya inisip ng bida na bigyang lakas ang mga tao doon. Nag-speech siya sa harap ng mga tao at sinabing isang goddess na nagkatawang tao ang tutulong sa kanila. Ito si Aiko na inutusan siyang patayin ang mga dumarating na mga halimaw. Kaya tuloy na mula si Aiko na alam namang hindi ito totoo. Binaril ni Hajime ang isang dragon na tigok agad. Saka din ginamit ang machine gun na pinagra-rat-rat ang mga kalaban. At sinabayan pa siya ng pagkanya ni Shay. Nagpalabas din ng dragon power si Tio na masayang-masaya sa singsing na bigay ng bida. Kaya maraming natigok na monster. Hindi rin nagpahuli si Yo na naghulog din ng ball ang apoy na parang nuclear. Patuloy ang pag-atake ng mga bida sa sangkatutak ng mga kalaban gamit ang armas. Hanggang naubos ang lakas ni Tio at nasira ang singsing saka ito nakatulog. Nanghihina na rin daw si Yo pero gumawa pa rin ng energy na mukhang dragon na ginapang ang mga kalaban. Tinawag ni Hajime si Shay at sumakay sila ng motor. Saka pinaliwanag ng bida na patayin nila ang nangkokontrol sa mga na-brainwash na monster at tiyak na tatakbo ang mga ito. Saka din sila sabay na umatake ng baril at maso sa mga mahinang kalaban. Madami pang pinagbabaril ang bida na kalaban. Saka pa nagtapon ng mga granada. Pinagmamaso naman ni Shay ang mga gorilya nang atakehin siya ng isang lobo. Kaya binasag niya ang ulo ng matapang na lobo. Tumakbo ang mga halimaw at nahanap ng dalawa ang mastermind na nakasakay ng lobo. Binalak pang pumalag ng lobo nang makita ang rabbit pero binaril ito ni Hajime. Saka din nila hinila si Yak Itoshi at ihinarap kay Aiko. Sinabi nito na nakahanap siya ng isang demon at nakita ng demonyo ang potensyal ni Yak Itoshi. Kaya nakipagkasundo ito na bibigyan ng sangkatutak na halimaw kapalit na patayin niya si Aiko. Dahil daw ito ang tinuturing na goddess of plenty sa bayan na iyon. Imbes na magalit ay inintindi ni Aiko si Yak Itoshi na sinabing magsimula ulit. Pero biglang hinawakan ni Yak Itoshi si Aiko at tinutukan ng matulis na bagay na may lason. Ginawa niyang hostage si Aiko at pina-atras ang lahat saka hiningi ang mga armas ni Hajime. Biglang tumalon si Shay para sana iligtas ang guro, pero natusok ang guro. Saka din binaril ng bida ang baliw. Kaso ay nadaplisan si Shay na agad bibigyan sana ng gamot ng bida. Pero sinabi nitong unahin si Aiko. Kaya nilapitan ng bida si Aiko at binigyan ng healing potion gamit ang bibig. Kaya nabuhay pa si Aiko. Ginamot din nila ang sugat ni Shay. Nakita ni Aiko na namamatay na si Yak Itoshi kaya hiniling nito kay Hajime na gamutin din. Pero nagtanong muna ang bida kung kalaban ba niya si Yak Itoshi. Dahil nagsinungaling si Yak Itoshi ay binaril ito ng bida at tinuluyan. At sinabing wala na siyang awa at papatayin lahat ng makitang kalaban. Umalis si Hajime at ang dalawang chicks kasama sina Will at ni Tio. At alam ng mga ito na kahit hindi binaril ni Hajime si Yak Itoshi ay mamamatay pa rin ito. Masaya ang guildmaster dahil nakabalik si Will. Saka humingi ng guild plate para sa kanilang lahat. Nag-check-in sila sa isang inn at nakita ng bida na may mga taong nakatayo sa gilid. Pero sinabi niyang kahit sino pa ang dumating ay hindi siya natatakot. Naalala naman ni Tio noong bata pa siya. At sinabi ng tatay nitong nakalaban ng isang god na mahirap itong kalaban. Pero darating ang isang tao na kakalabanin at tatalunin ng isang god. Lumaki siya at binalikan ng katribo nang makaramdam ng panganib doon. Hanggang matusok na nga ng bida ang puwet niya ng bakal at nanapanaginipan niya.
Ginigising pala siya ni Yu gamit ang pagpalo sa puwet. Lumabas naman sina Shay at Hajime dahil pinanggako ng lalaki na kapag nilakasan nito sa laban ay lilibutan nila ang bayan. Nagpunta sila ng isang aquarium at habang naglilibot si Shay, ay kinausap niya ang mukha ng tao na nakalagay sa goldfish. Naikwento ni Hajime kung anong nangyari sa kanya sa dungeon kaya naiyak ang taong isda sa kwento niya. Lumapit si Shay na inaya na siyang umalis, pero napatanong sila kung paano nakulong doon ang mukhang ulo na isda. At nasabi nitong naglalakbay siya nang biglang matangay ng underwater current at naibuga sa itaas. Ito pala yung isda na nasalubong nila noon sa dungeon ni Raizen. Kaya tinulungan nila itong makalabas at makabalik ng ilog. Nagpasalamat ang mukhang isda, saka din binalaan na mag-ingat sila dahil maraming slave traders doon na parang pogo. Habang naglalakad ang dalawa ay naramdaman ni Hajime ang presensya ng isang nanghihina na nasa ilalim ng lupa. Kaya pinuntahan nila ito at nakita ng dalawa ang isang batang merfolk. Dinala nila ito sa ligtas na lugar at nagpakilala ang bata na si Mew. Pinaliguan nila saka din pinakain. Nang sinabi ni Hajime na dadalhin nila si Mew sa mga pulis ay naiyak ang bata na ayaw siyang umalis. Pero iniwan pa rin nila si Mew kahit na umiyak ito. Pagkalayo nila ay biglang sumabog ang police station. Kaya agad na bumalik ang dalawa. Nakita nila ang bangkay ng mga pulis, saka din nakita ang sulat sa pader na sinabing papatayin si Mew kapag hindi nila sinuko si Shay. Kaya sinabi ni Hajime na kalaban niya ang mga iyon. Habang umiinom ng tea sina Yu at Tio ay biglang nasira ang pader at bagsak ang isang lalaki. Saka lumabas sina Shay at Hajime. Sinabi ni Hajime ang tungkol kay Mew na hinahanap nila. Kaya nagpresenta sina Yu at Tio na tumulong. Naghihintay pa rin ang mga sindikato sa mga kasama nila. Hindi lang nila alam na binubugbog na pala at inuubos na ito ng mga bida. Kaya nagkakagulo ang syudad. Pinasabog ni Tio at Shay ang dalawang sakit ng lipunan. Sasaktan sana ng mafia leader si Mew para umiyak at panoorin ng mga tao. Pero dumating na si Hajime na agad inapakan ng mafia at binaril sa ulo. Saka din mabilis na pinalaya si Mew na niyakap siya. Sa isang iglap ay nagpunta sila ng himpapawid gamit ang skill ni Hajime. Saka ipinakita ng bida ang pagsabog ng bahay ng mga sindikato. Nakita din nila ang ginawang dragon energy ni Yu sa himpapawid. Na mabilis ding sinira ang malawak na parte ng bayan dahil puno ito ng kasamaan. Dinala ni Hajime si Mew sa mga chicks. Kaya nakyutan si Yu kay Mew. Dahil dito ay sinabi niyang gusto niya ng baby kay Hajime. Na tinularan naman ng dalawa pa. At mas lalong hindi mapakali ang bida nang sinubukan siyang tawagin na papa ni Mew. Kaya sinabi niyang kuya na lang dahil bata pa siya. Nagpunta sila ng isa pang outpost at doon niya naalala ang mga dating kasama sa hunting party noon. 4 na buwan lang ang nakalipas pero feeling niya ay ilang taon na ang nakalipas. Nagpunta sila sa guildmaster na kalbo at binigay ang sulat ni Chang. At napahanga ito sa ginawa ng mga bida sa report na pagpatay sa 60k demon. At pagsira sa network ng Pogo Hub na kasangkot sa human at beast trafficking. Naistorbo sila nang dumating ang isang adventurer na sinabing may demon sa labyrinth. Ito si Kosuke na hindi daw kilala ng guildmaster pero namukan si Hajime. Nagtaka ito kung paano nabuhay ang bida pero naisip niyang naging malakas ito para makalabas ng dungeon. Kaya tinawag niya ito sa dungeon para iligtas ang mga kasama dahil mamamatay daw silang lahat doon. Ipinakita nang pumasok sila doon at feeling ni Shizuko ay dapat na silang umalis dahil may panganib. At hindi pa nila nahahanap ang kanilang captain. Nakakita sila ng bakas ng uhog sa lupa at inakalang dugo ng halimaw. Saka biglang lumabas ang isang demon na babae na inaya pa silang sumama sa dark side. Pero kahit kailan ay hindi daw papayag ang mga heroes. Dahil dito ay inutusan ng demon ang mga monsters na umatake. At sinalakay ng hindi nakikita na halimaw sina Shizuko at Suzu. Kaya agad nagcast ng healing spell si Kaori at nakita ang halimaw na invisible. Dahil dito ay nakalaban ang mga warriors na ginamit ang kani-kanilang pag-atake. Kaso ay malakas ang mga halimaw na gumanti at nasaktan ang mga adventurers. Naging isang malaking umiilaw na snapang turtle ang halimaw at nagbuga ng apoy. Na sinangga naman ng power ni Suzu. Inutusan ni Shizuko si Daisok na protektahan ng iba. Saka ito umatake sa mga halimaw ng espada nito. At sinuportahan din siya ni Cookie na inislice ang halimaw. Kaso ay may kakayahan ng demon na lunasan ang mga ito kaya naisip ng mga adventurers na dehado sila dahil malakas ang kalaban. Inutusan ni Shizuko si Kosuke na hanapin ang captain para magpatulong. Kaya nag-invisible nga ito at umalis. Dahil kain ng kain si Mew ay nagalit si Kosuke. At dahil napaiyak ang batang Shokoy ay nagalit din si Hajime na sinabing huwag tatakutin ang anak. Kaya nainis tuloy sila kay Kosuke.
Sa dungeon ay patuloy ang pangdedemonyo ni Katleya sa mga heroes na mag-change side na sila. Pero umatake si Cookie ng isa pa nitong special attack at nahati ang mga halimaw. Nagcast ng petrifying spell si Katleya kaya agad nilang tinawag si Suzu. Gumawa ng protective shield ang babae kaya ligtas sila sa pag-atake ng demon. Pero gumawa ang demon ng Shadow Cat mula sa likod ni Suzu. At hindi nabantayan ng iba kaya madali lang natusok ang tiyan ng buffer na Suzu at bumagsak ito sa lupa. Kaya nahulog ang petrifying spell at nataman din si Suzu na naging bato ang paa. Natulungan naman ni Cookie ang iba kaya nakaligtas pa. Pero nanlumo na ang Night Warrior na kinailangan pang sampulin ni Shizuko para magising at sinabihang kailangan nilang tumakas. Samantala ay patuloy sa pagkwento si Kosuke na sinabing pinuntahan nito ang captain nila. Nagulat pa ito sa biglang pagpapakita niya at sinabi ang sitwasyon. Iniligtas din siya ng captain dahil may lumabas na halimaw sa likod na sinundan si Kosuke. At isang extra na kawal ang pinatay nito. Inutusan ni Meld ang bakla na umalis na, kaya dumaan nga ito sa portal at nakabalik. Samantala ay patuloy naman sa pagtakas ang mga adventurers na hinahabol ng isang demon cat. Pero tinalo din ito ng mga adventurers. Habang nag-uusap sila ay biglang nagpakita si Meld na nanghihina. Saka lumabas ang isang malaking halimaw sa likod niya at sinaksak ang likod ng captain. Kaya ito bagsak na dilat ang mata sa harap ng mga adventurers. Nagalit si Cookie na ginamit ang pampalakas kahit na overlimit na siya. Napatay niya ang mga halimaw na pusa gamit ang espada. Saka din mabilis na umatake at inislay si Katleya kahit nagtago ito sa mga bato. Tigok na sana ang demonita kung hindi lang tumigil si Cookie nang makita ang kwintas ng demo niya. Kaso ay demon talaga ito na hindi mapagkakatiwalaan na naglabas ng halimaw sa likod ng knight at tinapon ito. Sinabi ni Kosuke na tulungan ni Hajime ang mga kaibigan nito. Pero para kay Hajime ay stranger ang mga ito sa kanya kahit pareho silang taga-Earth. Nagmakaawa si Cookie na tulungan sila ng makasarili na bida. At naalala ni Hajime ang sinabi ng mga dating katropa nitong sina Aiko, Yuka at naalala din niya si Kaori. Saka din siya kinumbinsi ni Mew at ng mga kasamang chicks, kaya pumayag din itong tumulong. Sa dungeon ay naubusan na ng mana si Kaori kaya hindi na mahil ang mga nanghina na kasama. Tanging si Shizuko na lang ang natitirang lumalaban. Ngunit may lumabas na kapre, at sinuntok ang sumangga na samurai pero naitapon pa rin at nasaktan. Tinaakbo siya ng nag-aalala na Kaori. At saktong nagising si Suzu na hawak ni Ryutaro at gumawa ulit ng protective shield nila. Pero dahil malakas ang mga halimaw ay nasira ulit ang shield. Wala nang lakas ang mga adventurers at mamamatay na sana sila. Pero biglang naging letsyon ang baka at kabayo. Saka nagsalita si Hajime na kinagulat ni Kaori. Ipinakita bago dumating ang mga bida na pabalik na sana sila sa mga adventurers kaso ay malayo pa ang daan. Kaya inilabas ni Hajime ang bar-ina nitong malaki at gumawa ng shortcut. Saka din sila agad tumalon pababa sa kinaroroonan ng mga adventurers. Hindi makapaniwala si Shizuko dahil buhay pa si Hajime. Kaya sinabi nitong relax lang ang samurai. Agad na sinalo ni Hajime si Yu, at ligtas din ang iba pa. Maliban lang kay Kosuke na nabukulan. Agad na inutusan ni Hajime ang mga kasama sa kanilang gagawin. Nag-alala si Kaori para sa bida. Pero sinabi ni Tio at Mew na malakas sila, at walang dapat ikatakot ang healer. Nainis si Katleya nang pinapaalis siya ni Hajime para hindi patayin. At nagpalabas ng mga halimaw pero hinilalang ng bida ang ulo ng patay nitong monster. Saka din pinagbabaril ang mga nagtatago sa dilim na namatay at kinagulat ng demon. Marami pang mga iba't ibang klase ng halimaw ang pinaatake ni Katleya. Pero lahat ng mga ito ay madali lang na pinagbabaril ng bida. Nagpalabas ng 2 lion monster si Katleya pero headshot pa rin ito kay Hajime. Lumabas din ang malaking tortoise na muling umatake gamit ng laser beam mula sa bunganga. Kaya inilabas ni Hajime ang modern kalasag nito at hinawi lang ang laser beam. At ibinalik pa ito kay Katleya. Nagtago ang pagong na binabaril ni Hajime ang shell nito. Nasaktan si Katleya na nagpahil sa parrot nito pero pinugot na pala ito ni Hajime. Saka tinapunan pa ng granada ni Hajime ang tortoise na sumabog. Nagtanong ang mga adventurers kung sino ang warrior sa harap nila. At hindi sila makapaniwala nang sabihin ni Kosuke na ito si Hajime na dating binubuli nila. Kaya natakot si Daisuke na siya pala ang tunay na nagpatama kay Hajime ng magic ball noon. Nag-ingay ito na sinabing hindi dapat nila pagkatiwalaan ang bida. Pero sinabi niyo na huwag nitong balakin na maging sagabal ulit kay Hajime. May mga copper na binalak atakehin ng mga adventurers kaya tumayo si Suzu para gumawa ng shield. Ngunit sinabi niyo na siya ang bahala. At gumawa ito ng black hole na hinigop yung 2 pangit na naglaho.
May binalak ding lapitan si Shay. Pero hindi nila alam na mas halimaw pa ito sa kanila. Pinagpapalo lang sila ng maso nito, at bagsak din silang lahat na naging abo. Sinabi ni Katleya na huwag silang magsaya agad at tinawag ang ulupong para atakehin si Kaori. Pero nagbigay ng espada si Hajime na agad sinalo ni Shizuko at walang hirap na hiniwa ang naging karne na Evil Anaconda. Ginamit ni Katleya ang petrifying smoke nito. Kaya napasigaw ang mga nag-aalala kay Hajime. Tatakas na sana si Katleya pero nagtapon ang bida ng bakal na pangtusok nito ng puwet, kaya natigil ang demon. Walang epekto ang power ni Katleya dahil sa mga kinain ng halimaw noon ni Hajime. Nagtanong ang bida kung anong ancient magic ang gamit ni Katleya para kontrolin ang mga halimaw. Pero ayaw nitong sabihin kaya binaril ni Hajime ang dalawang legs ni Katleya. Alam ng bida na may boss si Katleya na nagturo sa kanya ng ancient spell. At lover din niya ito. Sinabi ni Katleya na mumultuhin daw niya si Hajime. Kaso ay walang paki ang bida na sinabing demon or god ay sisirain niyang pareho. Pipigilan sana siya ng sentimental na cookie pero binaril na ng bida ang kalaban. Kaya natakot mas lalo si Daisuk. Binigyan ni Shay ng magic water si Meld kaya makakaligtas pa ito. Nagpakyut si Yo na hinawakan ni Hajime, pero inawat sila ni Shay. Lumapit si Kaori kay Hajime at naiyak dahil nakitang muli ang bida, saka ito niyakap. Kaya nagselos sina Yo at Shay. Lalo na noong niyakap siya ni Kaori. Habang naglalakad sila sa dungeon ay paulit-ulit ang tanong ni Cookie kung bakit pinatay ni Hajime ang kalaban. Kaya tinutukan siya ng baril ng bida at sinabing magkaklase sila pero hindi magkaibigan. Ang batas sa mundong iyon ay kill or be killed. At lahat ng mga magiging kalaban ni Hajime ay papatayin niya ng walang alinlangan. At sinabi din ng bida na tinulungan sila dahil kay Kaori. Saka din sila nagpatuloy sa paglalakad at nakalabas sila ng dungeon. Nagulat sila nang makita ang sangkatutak na mga warriors na tinawag ni Kalbo. Naghanda pala ang mga ito para sana hanapin ang mga adventurers. Dahil nakalabas na sila ay sinabi ni Kaori ang matagal niyang tinago sa dibdib. Lumapit si Kaori at sinabing nais nitong sumama sa grupo ng bida. At sa harap ng maraming tao ay matapang na nag-confess ng pag-ibig kay Hajime. Subalit sinabi ng bida na may napupusuan na siyang iba at ito ay si Yu. Pero ganun pa man ay hindi pa rin nawalan ng pag-asa si Kaori na sinabing matatalo din niya si Yu. Dahil siya lang naman ang nag-iisang nagmamahal ng tunay kay Hajime. Kaya pumayag si Yu na sumama si Kaori. At sa tingin ng iba pang chicks ay naglalaban ang dalawang malakas na spirit energy ni Yu at Kaori. Napa-atras si Hajime na nilapitan ng nagagalit at nagtatanong na Kaori kung bakit tatay ang tawag ni Mew sa kanya. Kaya hinila ito ni Shizuko para pakalmahin. Dahil pumayag si Yo na sumama si Kaori, ay sinabi din ni Hajime na aalis sila ng maaga bukas at huwag itong malate. Saka sila umalis. Nang mag-isa ni Hajime ay nilapitan siya ni Shizuko at binalak ibalik ang espada nito. Pero ibinigay na ito ng bida at sinabing gawa sa pinakamatibay na metal. Nasa gilid lang pala si Kaori at Yo at sinabi pa ni Yo na si Shizuko daw ang final boss na chicks ng bida. Kaya nagulat at nagtaka sina Shizuko at Hajime. Binalak kausapin ni Cookie si Kaori pero pinigilan siya ni Shizuko. Dahil matagal na pala nitong alam na gusto ni Kaori si Hajime. Saka din nagpaalam si Kaori sa mga kasama lalo na kay Shizuko. Inilabas ni Hajime ang SUV nito na kinamangha ni Meld. Saka din nagpatuloy si Hajime kasama ng mga chicks nito sa paglalakbay para makabalik sa dati niyang mundo. Nagsimula ang series kay Hajime na napagod dahil kalaban ng isang tinawag niyang god. Pero pinilit pa rin itong may angat ang kamay para bumaril dahil papatayin niya lahat ng balakid sa kanyang pag-uwi. Flashback ay masaya naman ang prinsesa at mga kasama nito dahil sa pag-uwi ng mga adventurers. Maliban lang kay Daisuk na feeling ay siya pa ang bida at tama ang ginawa niya. Samantalang malungkot naman si Cookie dahil umalis si Kaori na gusto niyang ma-chicks. Naikwento pa ni Shizuko sa prinsesa na nakita nila si Hajime at nag-iba ang itsura nito at lumakas. Samantala sa disyerto habang patuloy sa paglalakbay ang mga bida gamit ang SUV, ay nagpagalingan si Kaori at Yu patungkol kay Hajime. At sinabi ni Yo na naunahan na niya si Kaori sa katawan ng bida at kikilalanin ang mga magulang ng lalaki pag uwi nila ni Hajime. Ipinatong ni Tio ang dalawang papaya sa ulo ni Hajime at tinuro ang maraming dessert worm sa harapan. Parang nahihirapan daw ang mga ito sa pag-decide kung kakainin nila ang nasa harap o hindi. Saka bigla silang inatake ng mga uod kaya napilitan ang bida na pasayawin ang sasakyan. Dahil dito ay kunwari hinaharangan ni Kaori si Hajime pero nanghuhuli ng ibon. Kaya siya tinali sa likod. Dahil patuloy ang paghabol ng mga uod ay ginamit ng bida ang baril mula sa sasakyan at pinatay ang mga uod.
Napansin sila ng mas maraming uod na sinubukan ding umatake. Kaya pinagraratrat nila ito gamit ang front machine gun ng SUV. Narating nila ang tinitignan ng mga uod kanina at nalaman nilang hindi ito artista, kundi ay isang bagsak na tao. Nilapitan nila ito at tinignan ni Kaori. Nalaman niyang may sakit daw itong mana overload. Sinubukan ng babae na mahil ito pero hindi tumalab ang simple spell niya. Kaya gumamit siya ng ibang paraan gamit ang singsing na binigay sa kanya ni Hajime. Naligtas panandalian ang lalaki pero kapag naipon ulit ang mana nito ay magkakasakit muli. Nagtanong siya ng pwedeng paraan kina Tio at Yu pero walang tugon ang mga ito. Nagising ang lalaki na inakalang goddess si Kaori. Pero inapakan siya ni Hajime at sinabing buhay pa siya. Sumakay sila sa sasakyan at nagulat ang lalaki nang may malamig silang tubig. Saka din nagpakilala ang lalaki na anak ng isang duke. Nagkwento din ito na nagsimula ang virus sa bayan nila dahil sa pagkakapulot ng inuman nila ng tubig. At may antidote naman silang alam na nasa isang aktibong bulkan pero wala silang malakas na adventurer na mapapunta doon. Kaya siya lumabas para maghanap ng tulong pero bumagsak din sa daan. At napagtanto ng lalaki na hulog ng langit sa kanya ang mga bida at humingi ng tulong. Kaya napilitan si Hajime na pumayag na lang. Nagpunta sila ng bayan ni Baiz at nakausap ang tatay nito. Agad din na gumawa ng pool si Yu. At gamit ang power ay nagsummon ito ng maraming tubig. Dahil napagod ang babae ay nilaplap ito ni Hajime bilang reward. Pero nakita sila ni Tio at ng bata na MYU. Pinuntahan nila ang oasis at may nakitang kakaiba si Hajime gamit ang kakaibang mata. Hinagisan niya nito ng mga granada para lumabas. Kaya nag-alala ang tatay ni Baiz. Ngunit lumabas ang isang likido na naging tusok pero pinigilan ni Yu at Tio. Isa itong malaking slime na siyang dahilan ng pollution ng oasis. Agad na binaril ni Hajime ang core nito at sa isang iglap ay tigok ang malaking parasite. Nakita ng mga tao na may pollution pa rin, pero sinabi ni Tio na dahil malakas naman ang source ng oasis ay mabilis lang itong babalik sa dati. Ipinakilala ng duke sina Hajime na tagapagligtas nila. Kailangan nilang magpunta ng bulkan para kunin ang antidote na bato. At sinabi ni Kaori na may iwan siya kasama ni MYU pero hihintayin ang bida. Ipinabisto ni MYU na nilaplap ni Hajime na underage si Yu na 300 years old kaya nagalit si Kaori na nainggit. Muli silang sumakay ng SUV at sa daan ay pumatay pa ng mga uod. At pag-abot nila sa bulkan ay agad silang pumasok para hanapin ang bato na pakay. Nagpatuloy sila sa pagpasok ng kuweba na puno ng lava. At may umatake sa kanila ng apoy na agad sinangga ni Yu. Isa itong baka na gawa sa lava at babarilin sana ni Hajime pero sinabi ni Shay na siya ang bahala. Ginamit ni Shay ang bago nitong advanced weapon na maso at nawasak ang halimaw. Dahil sa init ng dinadaanan nila ay nanghihina ang mga babae. Gamit ang earth skill ay gumawa ng kuweba ang bida kung saan sila nagpahinga. Saka din naglabas ng yelo si Yu kaya na-refresh sila. At sa loob ay nakita ng bida ang nagpapawis na melon ng 3 chicks at ang feeling ay yung isa kang lasenggo na nakakita ng nagpapawis na bote ng Red Horse. Nagpatuloy sila sa pagbangka sa mainit na lava. Pero naging alerto nang maabot ang isang talon na gawa sa lava. Saka din ligtas na bumagsak dahil sa anti-gravity na power ni Yu. Nakita nila ang inaakala nilang base ng nagbabantay sa labyrinth na iyon, at nag-uusap sila na posibleng naroon ang nagbabantay na halimaw. Nang biglang umulan ng bowl ang apoy, napilitan silang umalis ng bangka na nasira at pamatong sa mga bato doon. May umatake na ahas na lava kay Hajime na binaril ng bida saka din umilag. Marami pang lumabas na siguradong masusunog ang kakagatin ng mga ito. Hinuha ni Hajime at Yu na posibleng may mga core stone ang mga ito na nagbibigay buhay sa kanila. Binaril ni Hajime ang ahas na lava at sinira ang core stone. Natinularan din ng mga kasamang chicks na kanya-kanyang sira ng core stone ng mga ahas. Naubos nila ang first batch pero mas marami ang lumabas kaya nagtaka ang mga bida. Pero tinuro ni Shay ang mga kristal sa gusaling naroon na nabawasan. Binaril ni Hajime ang isa pang ahas at nakita nilang nasira ang isang crystal. Kaya napagtanto nilang ipagpatuloy lang ang pagpatay sa mga ahas na lava. Nagunahan pa ang mga babae sa pagpatay ng ahas na lava kapalit daw ng reward na ibibigay ni Hajime. Kaya mas lumakas pang lalo si Yu na nagkuryente pa. At sabay-sabay pa nilang pinagpapatay ang natitira na lava snake. Kaso ay biglang napatamaan si Hajime ng malakas na laser beam mula sa itaas. Napasigaw si Yu sa pag-aalala sa bida. At nang mahulog ito na walang malay ay agad din niya itong sinalo at dinala sa malaking bato. Saka agad na pinainom ng helium water na dala. Sinigawan siya ni Tio na may umatake sa itaas. Kaya gumawa ng shield si Yu na tinulungan ni Tio. Tutulong sana si Shay pero sinabi ni Tio na delikado at manatili lang ito.
Nagsalita ang demonyong nagkataon na pumunta din ng bulkan na iyon para makakuha ng ancient wisdom. Nagtanong ito kung sino ang mga bida. Pero sinabi ni Hajime na tulad ng ibang demonyo ay bastos din lang ito. Nagpakilala ang kalaban na si Fried na isang god. Pero alam daw ni Hajime na naka-access lang ito ng ancient wisdom ay tinawag na ang sarili na god. Sinabi ni Fried na papatayin si Hajime dahil balakid sa balak nito. Subalit sinabi ng bida na siya ang may linya noon at agad na pinagbabaril si Fried. Pero may shield itong malakas na kahit ang kanya ni Hajime ay hindi tumalab. Nag-teleport si Fried sa likod ni Hajime at muling binugahan ng laser ng White Dragon nito. Kaya nahirapan ang bida na tunog na tatae kahit nagtago sa kalasag. Naisip ni Tio na kahit malakas ay tao pa rin si Hajime. At kaunting pagkakamali lang ay pwede itong matigok. Nakagawa ng paraan si Hajime para makaalis sa pagkakaipit ng laser beam ng kalaban. Saka inilabas ang mga malalaki nitong cross na ginawang panangga habang nilalapitan ang kalaban. Naistorbo si Fried nang binundol ni Tio ang dragon niya. At nagulat dahil nakakita ng Black Dragon na inakala nilang naubos na. Nagpalakasan sila ng pagbuga ng power sa White Dragon ni Fried. Saka nag-iisip ng masamang balak si Fried kaso ay bigla siyang binaril ni Hajime gamit ng rifle nito kaya nasaktan. Saka pasinugutan ni Hajime gamit ng kakaibang espada, at sinipa palayo at papatayin sana kung hindi lang niligtas ng isa pang dragon. Nawalan na ng lakas si Hajime na nahulog pero iniligtas din ng Black Dragon nito. Dahil nasubukan ng galing ng bida ay naisip ni Fried na katakot-takot ang kaharap nito. Lalo na at may mga chicks itong malalakas din. Sinabi ni Hajime na hindi pa siya tapos. At ramdam daw ni Fried ang walang tigil na intent to kill ni Hajime sa kanya. Sinabi ni Fried na mapipilitan siyang gumamit ng madayang teknik. Nagkalindol at tumataas bigla ang lava. Dahil pinakialaman ni Fried ang chamber sa ilalim ng bulkan na kinokontrol nito ang pagtaas ng lava. Saka binuksan ng kisame at lumipad palayo kasama ng mga dragon. Dahil dito ay inutusan ni Hajime si Tio na lumipad palabas ng bulkan. Ibinigay niya ang singsing kay Tio at sinabing sabihin ang message na ipapadala kay Kaori. Dahil siya lang ang may kakayahan na lumipad sa kanilang lahat. Habang lumilipad paitaas si Tio ay pinapatamaan siya ng laser ng mga alaga ni Fried. Kaya sinuportahan siya ng absorbing shield ni Yu. At dahil masuchas si Tio ay mas lumalakas daw siya kapag nasasaktan. Gamit ang singsing ay ginamit niya ang mga cross para pigilan ang pagsara ng bakana. At mabilis na lumipad paitaas lagpas ni na Fried. Binalak ni Fried na tapusin si Tio, pero biglang sumabog ang mga cross na nakapalibot na pala sa kanila. Kaya malayang nakaalis si Tio na palayo ng bulkan. Samantala sa kaharian ay nakita ng prinsesa na seryoso ang hari at mga kawal nito na umalis. Nakita niya ang nagsasanay na Shizuko kaya nilapitan at kinausap. At sinabi ang narinig na usap-usapan ng High Council na gagawing heretic si Hajime. Patuloy pa rin sa pag-iisip ng masama si Daisuke dahil nakaligtas si Hajime. Nang biglang magsalita ang isang babae na alam ang ginawa niyang attempted murder kay Hajime. Saka nag-offer ulit ang babaeng boses na maggamitan sila ni Daisuke kaya napatigil ang lalaki. Samantala ay tagumpay namang nakauwi si Tio at nakita siya agad ni Kaori. At sinabi nito ang sitwasyon ng naiwan ng mga kasama sa kuweba. Pero sinabi sa babae na malakas si Hajime kaya ayos lang ang mga ito. Samantala ay lumulutang naman sa dagat ang sinasakyan ni Hajime. At ilang araw na ang nakalipas at nakaka-recover na ang lalaki. Ipinakita ang nakaraan ng buhat-buhat siya ng dalawa paalis sa The Floor is Lava. Pumasok sila sa isang malaking pinto at nakita ang isang malaking magic circle. Tumayo sila dito na nag-ilaw at nakakita sila ng sulat sa pader na nabasa. At mula dito ay nakakuha sila ng isang mahalagang gamit. Dahil wala silang maisip na ibang paraan ay ginamit ni Yu ang power. At gumawa ng shield tunnel palabas sa pumasok na lava na halos sinira na lahat. May isa pang advance boat ang bida na nakita nilang ligtas pa at nag-survive sa lava. Kaya pumasok sila ng bangka at minaneho ng bida paalis. Kaso ay hinihigop sila pailalim kaya niyakap na lang siya ng dalawang babae na inakalang katapusan na nila. Swerte namang napunta naman sila sa dagat. Kaso ay may mga pating na umatake kaya binomba nila ito. Ngunit dahil naubusan ng bala ay gumamit si Yu ng tornado. Pero nanghina na siya kaya sinabi ni Shay na tikman ang dugo niya. Nang ligtas na sila ay gumawa sila ng milagro, pero nahuli sila ni Shay. At nang kumakain na sila ay may dumating na mga kalahi ni Aquaman. Pinagkamalan sila ng mga ito na kidnapper ng mga batang Shokoy. Sinubukan pa nilang tusukin si Shay kaya hinampes sila ni Hajime. Narinig nila ang sigaw ni MYU at pagtingala ay nakita ang nahuhulog na bata. Kasama din nito ang dragon at si Kaori. Kaya mabilis na sinalubong ni Hajime ang bata na kinalong sa ere.
Kalaunan ay nagpunta sila sa Erisen na tirahan ng mga Shokoy. At doon din nagmula si Mew na alam ng mga naroon na biktima ng human trafficking. Nakausap pa nila ang isang sundalo ng hari kung saan sila nag-report. Tinawag ni MYU ang mga kasama sa dating tahanan nito. At niyakap ng bata ang mama nito na masaya, kaso ay hindi maganda ang kalagayan. At hiniling ng bata na lunasan nila ang nanay niyang si Rimiya. Kaya binuhat ni Hajime ang ina at inasikaso ni Kaori na sinabing maayos din ang katawan nito. Nang babalik na sana ng bangka si Hajime ay sinabi ni Rimiya na dahil niligtas nito si MYU ay pwede din siyang maging pag-aari ng bida. Kaya agad na inawat ni Hajime ang ibang mga chicks na huwag saktan si Rimiya. Pero sinabi pa ni Rimiya na 5 taon nang patay ang tatay ni MYU kaya pwede na ulit. Nagkita naman sina Aiko at Shizuko. Nang mag-usap sila ay nakwento ng guro na nagkita din sila ni Hajime at niligtas pa nito ang bayan ng Ur mula sa mga halimaw. Pero hindi napigilan ng guro na maipabisto na hinalikan siya ni Hajime. Kaya napatanong si Shizuko kung anong ginawa ng bida kay Aiko. Nasabi ni Aiko na pinagtanggol niya si Hajime sa hari at council nito. Ngunit mas gusto ng mga ito na ituring na chismoso si Hajime. At feeling nila ay may kainahinala sa mga ito. Saka din pinagtapat ni Aiko ang bagong history na nalaman mula sa bida. Iniwan muna ng mga bida si MYU sa bayan. Dahil kailangan nilang puntahan ang isa pang labyrinth sa ilalim ng dagat. Inilabas niya ang pendant na nakuha sa bulkan at nailawan ng buwan, kaya ito nag-ilaw na naging compass. At ito ang kanilang sinundan patungo sa ilalim ng dagat. Pumasok sila sa nagbukas na entrance at nahigop sila papasok. At naramdaman ng bida ang pagdating ng ilang halimaw sa likod ng submarine. Kaya pinaputokan niya ito gamit ang mas pinalakas na torpedo. Nakakita sila ng isang magic circle na kanilang binuksan gamit pa rin ang magic compass. At nakapasok sila ng isang grotto sa ilalim ng dagat at ligtas silang lumabas ng submarine. Nagpatuloy sila sa pag-explore ng labyrinth at dahil tumataas ang tubig ay binuhat ni Hajime si Yu. Pero pinagtawanan nito ng mga kasamang babae at tatawagin daw na Little Yu. May nakalaban silang liquid na bagay na pinalo ni Shay ng maso nito. Ngunit may tumalsik sa kanyang dibdib na agad sinunog ni Tio. Umatake ang mahiwagang likido na sinangga ni Yu ang shield nito. At sinusunog naman ni Tio. Kaya sinamantala ni Shay ang pagkakataon na humingi ng healing potion kay Hajime para sa dibdib. Kaso ay bigla itong ginamot ni Kaori na tinawanan ng rabbit dahil hindi nakachansing kay Hajime. Hindi nagtagal ay lumabas ang tunay na anyo ng kanilang kalaban. Isa itong halimaw na parang gelatin ng katawan pero hindi naman slime. Sinabi ni Kaori na siya ang gumawa ng depensa at umatake din si Yu kaya gumawa ng malaking shield. Sabay-sabay na umatake sina Yu, Tio at Hajime sa malaking kalaban. Nabasag ito ngunit muling nabuo. Kaya nasabi ng bida na posibleng nasa tiyan sila ng isang malaking halimaw dahil gamit ang crystal eye niya ay kalaban lahat ng lugar na iyon. Naglabas siya ng flamethrower at sinunog ang nasa paligid. Tumutulong din ang apoy ni Tio. Kaso ay muli lang napapalitan ng nagkalat na tamod sa kuweba. May nakita silang whirlpool kung saan pwedeng dumaan kaya sinabi ni Hajime sa mga kasama na umalis muna sila saka din babalik. Binutis niya ang lupa kaya naanod silang lahat palabas. Kaso ay nalulunod at pinakamahina si Kaori na agad tinulungan ni Hajime. Nakarating sila sa isang isla at nagtanong ang babae kung bakit siya ang tinulungan niya. Kaya sinabi ni Hajime na mas malakas sina Tio at Yu at pinayagan siya ni Yu na tulungan si Kaori. Nagmaktol pa si Kaori dahil malapit si Hajime kay Yu kaya pinisil niya ang pisngi nito. Kalaunan pa ay nakarating sila ng madilim na bahagi at nakarinig sila ng nagsisigawan. At nakita nila ang naglalaban na mga barko ng mga pirata. May nagtapon ng mga apoy na sinubukang barilin ng bida pero tumagos ang bala. Kaya si Kaori ang gumawa ng shield. Pero napagtanto ni Hajime na kailangan niyang gumamit ng bala na may magic at nagawang mapigil ang apoy. May nakita silang bumagsak na lalaki na sinubukang mahil ni Kaori. Pero naging alikabok ito. Naisip ng babae na nakapatay siya ng tao pero pinaliwanag ni Hajime na tulad lang nito ang computer game. Kaya daw naintindihan ni Kaori na muling naging ayos. Dumating ang maraming mga pirata na sinabing papatayin sila para sa kanilang Diyos. Kaya binaril ni Hajime ang isa at agad silang tumalon pataas. Saka din sila agad na tumakas. Nakita ni Kaori ang kasuklam-suklam na paligid kaya ito nasusuka. Nahiga at humingi ng patawad. Nasabi ng bida na alam niya ang feeling dahil muntik din siyang mabaliw sa dungeon noon. Pero mabuti na lang at naroon si Yu. Sinabi ni Kaori na mahirap kakompetensya si Yu. Kaya ipinaliwanag ni Hajime na mahal niya ito at hindi na maghahanap pa ng iba. Sinabi din ng bida na ayaw niya noong una na sinusundan sila ni Shay.
Pero dahil matigas ito at palaban kahit nasasaktan ay naging asset niya. At ganun din dapat si Kaori para hindi maging sagabal lang kay Hajime. Dahil kapag hindi ito magagawa ng babae ay mas mabuti pang umalis na lang ito. Habang naglalakad si Aiko para sabihin sa iba pa ang nalalaman ay sinalubong siya ng isang madre. Sinuntok sa tiyan kaya nahilo ang guro. Pero hindi nila alam na narinig pala ito ng prinsesa. Balik kina Hajime ay nakarating sila sa isang barko. Pero biglang nagbago ang aura ng paligid kaya pinaghanda ni Hajime si Kaori. Bigla silang nasa isang party na magkasama ang mga tao at mga halimaw. Nag-announce ang isang lalaki na host. Maganda noong una ang sinasabi nito, pero bigla nitong sinabi na ayaw nitong makisalamuha sa mga pangit na demon at halimaw. Saka in-order ang pagkamatay ng isang pangit. Saka lumabas pa ang mga sundalo nito na pinagkakatay ang mga kawawang beastmen. Muling nadoduwal si Kaori na ay nalalayan ni Hajime. Pero napansin niya ang isang elf na tinignan sila. At kalaunan ay bigla ding nawala ang mga tao doon at naisip ng dalawa na isa itong history lesson. Habang naglalakad ay napapatanong pa rin sila dahil nirerespeto naman ng mga tao ang host, pero mayroon pala itong galit sa mga beastmen. Nakarating sila ng isa pang bahagi ng labyrinth kung saan may nagpatama ng mga palaso. At nang lumakas ang hangin ay naitulak ang babae sa isang madilim na bahagi. Lumabas ang ilang mga knights na umatake pero pinagbabaril ito ni Hajime. Agad niyang hinanap si Kaori na lumabas sa isang sulok. Masaya ang bida na ligtas ito. Pero lumapit bigla ang babae na sinubukan siyang halikan. Kaya tinutukan niya ito ng baril. Saka din binaril. Alam ni Hajime na isang spirit parasite ang pumasok sa babae na gustong kunin ang katawan ni Kaori. Kaya pinagbabaril pa ito ni Hajime. Sinabi ng babae na mamamatay din si Kaori sa ginagawa niya. Pero sinabi ni Hajime na ayos pa rin ang kaluluwa ni Kaori kahit ganun ang mangyari. Pinagbantaan niya ang parasite na tutorturein ito hanggang mahirapan ng husto sabay labas ng killer intent. Kaya natakot ang parasite na umalis. Pinagmasdan ni Hajime ang mukha ni Kaori ng malapitan. At pagbukas ng mata ng babae na makita siya, ay hinalikan ang lalaki. At sinabi nitong mahal niya ang lalaki at hindi aalis sa tabi nito kahit anong mangyari. Kahit pa daw karibal niya si Yu. Wala na daw magagawa si Hajime na binuhat si Kaori hanggang makalabas sila doon at makarating ng isang magic circle. Saka din lumabas sina Yu at ng dalawa pa na binati nila. Pero nagreklamo ang mga ito nang makitang buhat ni Hajime si Kaori. Inactivate nila ang magic circle kaya lumabas ang isang hologram na sirena at may sinabi sa kanila. May lumabas din na bagay na agad nilang kinuha. Kaso ay nagsimula ding masira ang kinalalagyan nila. Saka pa muling dumating yung kinalaban nila kanina na malagkit na halimaw. Gumawa ng shield si Yu saka naisip nilang nasa mas panganib sila dahil hindi sila makakagawa ng apoy sa ilalim ng tubig. May inilabas na kristal ang bida na tanging magagamit nila para makagawa ng apoy sa ilalim ng dagat. Pero kailangan niya ng dagdag oras para magawa ito. Biglang inatake ng mga isda ang kalaban na naistorbo. Saka din lumabas ang mukhang isda na si Riman. Lumalangoy daw ito nang maramdaman ang pamilyar na aura ni Hajime kaya dumating at tumulong. Natapos ni Hajime ang ginawang armas at ipinatama sa katawan ng malagkit na halimaw. Saka din ito sumabog at natalo ang kalaban. Samantala ay nag-aalala naman sina Shizuko dahil nawawala si Aiko. At sinabi nito ito kay Meld na dumating. Nasa isang kulungan pala si Aiko na binabantayan ng madre na corrupt. Sa pagtagal ng araw na pamamalagi nila sa tahanan ni na MYU ay naisip ng bida na matagal na sila doon. Pero hindi niya masabi-sabi na aalis dahil iniisip niyang masasaktan si MYU. Saka naalala pa nito ang sabi ni Aiko na kailangan niya ding isipin ng iba. Habang busy ang iba sa paliligo ay nilapitan ni Rimia ang bida at nagpasalamat dahil sa pag-aalaga ng bida sa anak nito. Ngunit sinabi ng babae na kailangan ding gawin ni Hajime ang mga dapat nitong gawin. At ipinaliwanag na maiintindihan ito ng bata dahil lumalaki na rin ito. Nang nasa bahay na ay naiiyak si MYU dahil sa pagpapalam ni Hajime. Pero naintindihan ito ng bata na sinabing hahanapin si Hajime. Sinabi ni Hajime na pag naayos na niya ang lahat ay babalikan din ito at ipapasyal sa sariling mundo. Kinabukasan bago umalis ang bida ay binigyan muna sila ni MYU ng shell na remembrance. Kaya malungkot si Hajime at ng iba pa. Kasama si MYU na sinabing mag-ingat sila sa paglalakbay. Samantala sa kaharian ay lihim na nag-iikot ang prinsesa at nakita nito na maraming mga sundalo ang nagkalat. Sa isip niya ay wala daw siyang mapagkakatiwalaan maging ang ama na nag-iba ang ugali. Patuloy pa ring nakakulong si Aiko na iniwan ng madre na sinabing ito ang gusto ng god nila. Sa kaharian ng mga demonyo naman ay naghanda ang mga halimaw ni Fried dahil aatake sila sa mga tao.
Nag-iisip si Meld nang dumating si Jose na inutusan nitong magmanman ng lihim. Alam ni Meld na may kapangyarihan na nakakaapekto sa pag-iisip ng marami nilang sundalo. At inutusan ng tao nito na mag-ingat. Gumawa ng liham ang captain at nagdasal na kung may masamang mangyari sa kanya ay dapat na mabasa ng Duke at ni Hajime ang sulat niya. Kumatok bigla si Daisuk na sinabing may sasabihin. Pero nang magtanong si Meld kung ano ito ay hindi mapakali si Daisuk. Saka din may kumatok pa na nagpakilalang si Jose. Binuksan nga ni Meld ang pinto pero agad siyang inatake ng espada ni Jose. Nakailag na umatras si Meld at nakitang wala na sa sarili si Jose. Nakita ni Jose ang natatakot na Daisuk na binalak saktan. Kaya hinawakan ng captain si Jose at pinatakbo si Daisuk. Ngunit sinaksak siyang bigla ni Daisuk mula sa likod na nakangisi ng manyak. Pero hindi napuruhan ng captain kaya nagawa pang makaspel at naitapon ang mga kalaban. Pero may dumating pang mga sundalo na binantayan si Daisuk. Ngunit madali lang natatalo ni Meld ang dalawang sundalo at nasaktan si Daisuk. Ngunit nakikialam pa rin sina Jose at ng dalawang knight na madali lang tinalo ni Meld gamit ang espada. Saka tinapon din si Jose. Ngunit muling tumayo ang mga sundalo na sinabi ni Daisuk na kahit mapatay ay muling babangon. Tumalon si Meld sa bintana at magpapalabas sana ng spell. Pero natigil siyang bigla at nagtaka. Saka nakita ang isang malakas na nilalang na lumulutang sa himpapawid. Kaya naisip nitong bahala na si Hajime at talunin ang malakas na kalaban. Habang nagmamaneho ay may nakita ang mga bida na inaatake ng mga bandido. Nakita ni Kaori ang shield na gawa ng isang babae kaya sinabi kay Hajime na tulungan nila. At mabilis nang ang pagmaneho ni Hajime patungo sa kinaroroonan ng hold-upon, saka din pinagbabaril ang mga tulisan ng walang awa. Lumabas si Kaori na mabilis ding ginamot ang mga nasugatan sa caravan. Saka siya nilapitan ni Liliana na nakasibilyan. Kaya masaya si Kaori na makita ang prinsesa at nagtanong kung bakit naroon. Binati din agad ni Liliana si Hajime. Pero nagtanong ang bida kung sino ang kaharap kaya nasaktan ng prinsesa na napaiyak. Nagtanong si Hajime kung bakit nasa labas ang prinsesa na inaatake ng mga tulisan. Kaya sinabi nitong nakidnap si Aiko. Sa sasakyan ay nasabi ng prinsesa ang lahat ng nalalaman nitong nangyayari na masama sa kaharian. Kasama na ang pagkakakontrol ng mga tao na parang may sakit. Kasama na rin ang tatay nitong hari. Wala na daw mapagkatiwalaan ng prinsesa at tanging sina Kaori at Hajime ang unang naisip kaya hinanap sila. Sinabi ni Hajime na ililigtas nila si Aiko. At may kukunin din na mahalagang gamit sa ilalim ng bundok kung saan kinulong si Aiko. Sa kulungan ay naalala ni Aiko si Hajime sabay hawak ng lips nito. At nasabi ang pangalan ni Hajime. At nagulat siya nang biglang sumagot ang bida na dumungaw sa bintana. Tinanggal ng bida ang trap na naroon at pumasok sa kulungan. Saka din pinalaya si Aiko. Sinabi nito ang nangyayari sa kaharian kasama na ang paglabas ng prinsesa para humingi ng tulong. Hinawakan ni Aiko ang kamay ni Hajime at formal na nagpasalamat sa pagliligtas sa kanya maging sa bayan ng Ur na kinailangan pang patayin ang kaklase nito. Aalis na sana sila nang maramdaman ng bida na inaatake ng mga demon ang kaharian. Hindi daw nila inaasahan ito kaya inutusan ng guro na puntahan ng iba pang mga adventurers para lumikas sila. Pero biglang may umatake sa kanilang kinaroroonan pero nag-teleport sa ere si Hajime hawak si Aiko. At nakita nilang nasira ng lubusan yung tower. Saka din nagsalita si Noint na yung pumatay kay Meld, na sinabing trabaho nito na patayin ng irregular na tulad ni Hajime. Samantala ay magkakasama si Nayo at ng ibang babae. Naglalakad sila sa isang hallway nang mabasag bigla ang salamin na inakala ni Lilia na hindi masisira. Tumawag si Tio na binalita ang paparating nga army ng mga demonyo na pinangungunahan ni Fried. Kaya agad na nagpaalam si Nayo at Shay kina Kaori at Liliana para puntahan ang Demon Army. Pinuntahan nila si Tio at nag-usap saglit tungkol sa prinsesa. Maya-maya ay tinawag ni Hajime si Tio para kunin si Aiko at umalis agad ang dragon. Sa labas ng kaharian ay umaatake ang mga pangit na sinisira ang pader. At isang malakas na laser beam ang Some Iris sa kinaroroonan ni Shay at Yu. Nagsalita si Fried na papatayin daw sila. At muling umatake ng laser beam ang White Dragon nito. Pero ginamitan siya ni Yu ng portal at ibinalik ang laser beam nito. Dumating ang mga kasama ni Fried at sinabing siya ang lalaban kay Yu at bahala naman ang mga tao kay Shay. Kaya nilabanan ng mga nakasakay sa malaking eagle si Shay. Samantalang inatake naman ni Fried si Yu na umilag-ilag lang. Naghiwalay ang mga naglalaban at nakilala ni Shay si Mikhail na fiancé ng pinatay nilang demon sa kuweba. Ipaghihiganti daw nito ang lover, pero sinabi ni Shay na kasalanan ng lover niya kaya ito namatay. At wala daw siyang paki sa kwento ng kalaban.
Saka din mabilis na namaso ang isang demon. Sinabi ni Mikhail na huwag lapitan si Shay. Kaya gumawa ng malaking bola ni Miley Cyrus ang babae na winasiwas sa mga kalaban. Inutusan ni Mikhail ang iba na huwag lumapit at umatake sa itaas, na ginawa naman nila. Pero ginawang payong ni Shay ang armas. Umatake si Mikhail sa likod niya ngunit agad nakahanda ang babae kaya napa-atras ulit ang kalaban. Kaso ay nataman ng petrifying needle si Shay na nagiging bato ang katawan. Subalit ginamit ni Shay ang recovery spell nito na tinanggal ang pagiging bato. Gumamit ng electric power si Mikhail na madali lang iniwas-iwasan ni Shay. Kaya natakot ang kalaban na frustrated. Pero nahuli na siya ni Shay gamit ng kadena. Saka din pinalo ng malakas ng maso at bumagsak ang kawawang Mikhail. At namatay ang mahinang kalaban sa harapan ni Shay. Sa himpapawid ay patuloy naman ang laban ni Yu at Freed. Nagbuga ng beam ang mga dragon kaya gumawa ng black orb si Yu na kinain ang mga power. Galit na gumawa ng energy dragon si Yu, pero kinain ito ng alagang pagong ni Freed, saka din ibinalik kay Yu na umiwas. Alam na daw ito ni Freed kaya naghanda ng backup. Pero gumawa ng mas maraming malalakas na energy dragon si Yu na kinagulat ni Freed. Saka pinatay ng babae ang pagong, at maraming mga halimaw ni Freed na nasa lupa. Nagcast ng spell si Freed na tinawag niyang Void at sumabog ng malakas sa kinaroroonan ni Yu na tulad ng isang nuclear weapon. At naramdaman ng babae ang destruction ng lakas ng pagsabog. Saka din biglang tinusok ng White Dragon ni Freed ang nabiglang Yu sa ere kaya nagdugo ang babae. Akala ni Freed kung panalo na siya pero napangiti lang si Yu na ibinalik ang sugat kay Freed. Kaya muling nasugat ang katawan ni Freed na nagtanong kung hindi ba niya kayang manalo. Muling binalak ni Freed na tumakas kaya nagtawag ng kamikaze na dragon. Pero hinaranggan ito ni Yu ng barrier at nagsipag-untog sila. Dahil dito ay nakagawa ng portal ang kalaban na nakatakas. Saka din agad nilapitan ni Shay si Yu na naiinis dahil nakatakas ang kalaban. Samantala ay naging tusok ang mga balahibo ni Noint na inulan si Hajime na umilag. Hawak nito ang walang silbing Aiko. Umatake si Noint na binaril ng bida pero may panangga itong espada. Ginamit din ni Hajime ang mga malalaki nitong cross weapon na binaril ang napa-atras na Noint. Sinabi kasi ni Hajime na wala siyang pakisagad na pinagsisilbihan ni Noint. Kaya nainis ang kalaban na umatake ng malakas na apoy. Akala nito kung wala nang magawa si Hajime pero nagtago sila sa tatsulok nitong shield. Bagong concept ito ni Hajime na prototype shield. May narinig silang awit na naging dahilan kaya nawala ang magic shield ng dalawa. Sinabi ni Hajime na mas maganda sana kung tulungan ng kalaban ang mga tao sa baba dahil nasisira ang kaharian. Pero wala daw paki si Noint kung iyon ang mangyayari. Dagdag pa ng bida na kung naiinis ang god ni Noint sa kanya ay ibalik na lang siya sa dati niyang mundo. Pero sumagot ang kalaban na kamatayan daw ni Hajime ang gusto ng Diyos niya. At papahirapan pa siya ni Noint bago patayin. Muling umatake ng malakas na apoy si Noint at nag-shield ulit ang dalawa kaso ay nabasag ito. Dumating si Tio na mabilis inatake si Noint ng malakas nitong fire breath. Kaya dumpensa si Noint na naibangga sa isang gusali. Nagbatian lang sila at agad na sumakay si Aiko sa dragon saka din sila umalis. Sinabi ni Tio kay Aiko na dadalhin sa isang ligtas na lugar, pero pinaliwanag nitong may magagawa din siya para makatulong sa dragon. At naglagay ng magic circle sa kamay gamit ang dugo. Saka din sila agad patungo sa battleground. Muling nagpalabas ng malakas na apoy si Noint na inilagan ni Hajime. Nagpaputok si Hajime ng malakas nitong baril pero may sariling shield si Noint. Ginamit pa ng bida ang mga artillery cross nito pero pinasabog lang ito ng malakas na Noint. Nag-teleport si Noint sa likod ni Hajime at isang kisap mata na inislice ang baril ng bida. Kaya ito sumabog. Pero dahil buhay pa si Hajime ay tahimik lang na pinagpatuloy ng babaeng kalapati ang paghiwa sa dumedepensa na bida. Naramdaman ni Hajime na hindi nababawasan ang lakas ni Noint, samantalang hindi na siya tatagal pa. Umatake si Noint at sinangga ng lalaki ang bakal na kamay. Saka tinulak si Noint na sinugat siya. Pero nakagawa ng close-range artillery ang bida at binaril si Noint na napaubo. Naglabas ng ring portal si Hajime na tinapon kay Noint na inakalang mahina na ang bida. Pero gumamit pa ng dagdag portal ang lalaki na pinagbabaril sa tagiliran ang taong ibon. Kaya nabasag ang dalawang malaking espada ni Noint. Saka din natalian agad ang babae ng mahiwagang laso at nagtaka ito kung anong nangyari. Saka din inilabas ni Hajime ang malaking bar-ina nito at tinutok ng malapitan sa harapan ng kalaban. At dahil sa lakas ng impact ay natanggal ang isang pakpak ni Noint at saka din nahulog sa lupa. May nakitang pagsabog ang bida sa bundok na agad pinuntahan. At nakita sina Tio at Aiko na dahilan pala ng pagsabog.
May kakayahan gumamit ng methane si Aiko kaya sumabog ang buong simbahan na nais lang sana nilang sirain ang protective shield nito. Naiyak siya dahil inakalang napatay niya ang mga tao sa loob ng simbahan. Para ma-comfort ay niyakap ni Hajime ang guro at tumigil nga ito. May tinuro si Tio na hindi daw pangkaraniwan at nakita nga nila ang kalbo na pari. Hindi ito nagsalita pero tinuro ang isang magic circle kung saan nagpunta ang tatlo at napagtanto ni Hajime na isang liberator ang pari. Pumasok sila ng isang kung saan nakalagay ang ancient item na naitago sa bundok na iyon. At may sinabing mga requirements na natapos na rin ng bida kaya nagpakita ang multo ng kalbo sa kanila. At kinuha din ang bagay na nakalagay sa isang libro. Sa Royal Capital ilang oras bago ang pag-atake ay nagising bigla si Shizuko na may narinig na ingay. Kaya kinuha nito ang espada at naghahanap ng kalaban sa hallway nang makita siya ng iba pang mga adventurers. Ginising nila si Nakuki at ng iba pang mga lalaki. Dumating si Mia na parang wala sa sarili pero sinabing may dumating na mga demonyo at inaatake sila. At aabot daw ng mahigit 100,000 ang mga kalaban. Dahil dito ay pinuntahan nila sina Daisok at Jose kasama ng mga kawal na hindi nagsasalita. Nakaramdam ng panganib si Shizuko kaya sinabihan ng mga kasama na huwag mag-relax. Nag-speech si Jose sa harap ng mga sundalo, pero tahimik lang ang mga ito na walang kaingay-ingay. May itinaas na bagay si Jose na biglang nagliwanag. Kaya nasilaw ang mga heroes maliban lang kay Shizuko na agad nakasangga. Pero narinig niya ang sigawan ng mga kasamang napasigaw sa sakit dahil inatake sila ng mga kawal. At pagkatapos lang ng ilang sandali ay bagsak lahat ng mga ito sa lupa. Napatawa ang isang misteryosong kalaban na nakita ni Shizuko. Tapos lumapit ang katulong na kunwari humingi ng tulong na niyakap ni Shizuko. Pero sinaksak pala nito ang likod ng babaeng samurai kaya bumagsak din ito sa lupa. At ipinakita ang kalaban na kasama din nilang student na si Eri. Unang nilapitan ni Eri si Cookie na nilagyan ng collar at saka nilaplap ang lips nito. Si Cookie lang pala ang gusto nito kaya ginawa ang lahat ng iyon. Sinabi ni Shizuko na pwede naman siyang mag-confess na lang. Pero sumagot si Eri na isa kasing sikat na hero si Cookie kaya alam niyang hindi siya papansinin at mas makikita nito ang iba. Kaya pinaghandaan niyang tanggalin muna ang mga balakid para makuha ang gusto. Nagtanong si Shizuko kung anong nangyari sa mga taong parang wala sa sarili. At ipinaliwanag ni Eri na ginamitan niya ito ng necromancy spell. Mga patay na daw ito at hindi naman sila masasayang dahil gagamitin ng babae ang katawan nila. Sinabi pa nito kay Cookie na kung may kukulong na nito ang kaluluwa ng lalaki ay siya na lang ang titignan ng hero at wala ng iba pa. Sinabi ni Suzo na hindi daw naniniwalang papatay si Eri. Kaya nilapitan niya ang isa nilang kaklase at sinaksak ito gamit ng isang kawal. Saka din ginawa itong puppet gamit ang necromancy. Pinagbalingan ni Eri si Shizuko na sinabing papatayin rin. At sasaksakin na sana itong espada nang mag-cast ng shield spell si Kaori. Kaya natamba si Eri at naitali din ang katulong. Nakita ni Eri si Kaori kaya nagalit at mabilis na inutusan ang mga puppet na umatake. May lumabas na sundalo sa likod ni Kaori at Liliana. Pero agad itong pinatay ni Daisok. Saka din lumapit sa prinsesa pero naloko sila dahil sinuntok ni Daisok si Liliana. Saka din hinawakan ang leeg ni Kaori. Dahil inggit si Daisok na si Hajime ang gusto ni Kaori ay sinaksak niya ito sa dibdib. Kaya nagalit si Shizuko at Cookie. Hindi sumuko si Kaori na nagusal pa ng spell at nakapag-heal sa mga kasamang naroon. Saka din pinipilit tanggalin ang espadang nakabaon sa katawan. Pero muli itong ibinaon ni Daisok sa dibdib niya. Kaya nanghina ang kamay ni Kaori. Dahil dito ay galit na tumayo ang nakalaya sa pagkakabilanggo na Cookie. At sinabing para sa kanya ay patay na si Eri sabay tawag ng lumipad nitong espada. Walang alinlangan nitong inatake ang mga lumapit na kawal gamit ang Knight's Attack. Mabilis din na gumalaw ang iba pa na nagtulungan para mapalaya ang mga kasama. Saka din sila umatake sa maraming mga knights na naroon gamit ang mahinang kapangyarihan. Kaso ay mas marami ang mga knights na pinaligiran sila. Matitigok sana si Suzo pero iniligtas ito ng maskulado at sinabing gumawa ng barrier para sa mga kasama. Nakikipaglaban si Shizuko na nais lapitan si Kaori. Pero mas malakas si Cookie na nilinis ang daan at inatake si Eri. Ngunit sinangga ni Meld ang pag-atake niya na control na rin ni Eri. Sinabi ni Meld na tulungan siya ni Cookie. Pero hindi siya magawang mapatay ni Cookie kaya si Meld ang pumalo sa napaatras na bakla. Nanghina si Cookie na nagmakaawa pero hindi daw siya papatayin agad ni Eri. Nilapitan ni Eri si Kaori para gawin ng puppet ito. At kasalukuyan siyang nagkakast ng spell nang biglang dumating ang late na bida. Nakita nito ang sitwasyon at ang nangyari kay Kaori.
Kaya isang kisap mata na sinuntok niya si Daisuk at kinuha si Kaori. Binuhat niya ang babae na dinala kina Aiko at Tio na agad gumawa ng healing magic para bumalik si Kaori. Saka galit na nilalapitan ang nanlalanzi na Eri. Nagtago si Eri kay Meld saka gumamit ng kawal na sumaksak sa likod ni Hajime. Pero hindi nasugatan ng bida na binaril ang kawal. Ginamit ni Eri si Meld na umatake. Pero nag-two fingers lang ang bida laban sa malaking espada nito. Nakita ng bida ang mata ni Meld at sinabing tulungan siya. Kaya ginawa nga ito ni Hajime na binaril ang dating captain. Kaya nagulat ang mga adventurers dahil naging siga si Hajime. Naglabas ng malaking Gatling gun ang bida kaya mabilis damapa ang mga may utak. Saka pinagbabaril ni Hajime ang mga kawawang bangkay na naglalakad para hindi na sila magamit ng necromancer. Nilapitan ni Hajime si Eri at tinutukan ng baril. At sinabing walang pakialam sa babae. May nagtapon ng fireball na agad niyang binaril. Saka umatake si Daisuk pero mabilis lang niyang iniuntog sa lupa. Sinakal ni Hajime si Daisuk na inggit sa bida. Sinabi ni Daisuk na papatayin daw ang bida pero sinipa ni Hajime ang mukha niya at naitapon sa labas kung saan may mga monsters na ginawa siyang tae. Biglang dumating si Fried gamit ang portal na umatake pa ng beam pero napigilan din lang. Samantalang nagawa na daw ni Aiko at Tio na maibalik ang kaluluwa ni Kaori pero kailangan pa nila ng oras. Nagyabang si Fried na marami siyang mga halimaw na aabot ng milyon-milyon pang paparating kaya sumuko na lang ang bida. Kaya inilabas ni Hajime ang isa pa nitong armas na controller ng isang malakas na beam. At madali lang nitong sinunog ang maraming mga halimaw na parang naglaro ng apoy at maraming langgam. Binalaan ni Hajime si Fried na papatayin kung magiging hadlang pa rin sa kanya. Kaya sinabi ng demonyo na maghihiganti saka din kinuha si Eri at tumakas sila. Dumating din si Nayo at Shay na hinahanap ang kalaban. Pero inutusan ito ng bida na tulungan ang mga nasaktan. Nilapitan din ni Hajime si Shizuko at sinabing magpalakas dahil kailangan niya ito. Nalaman nila kalaunan na noong namatay si Katleya sa kuweba ay ginamit ni Eri ang necromancy para makipag-ugnayan sa mga kalaban. At siya rin ang nagplano na atakehin ng demon ang kaharian samantalang unti-unti niyang pinapatay ang mga sundalo doon. Sinabi ni Yo kay Hajime na magiging ayos lang si Kaori at inutusan na kausapin si Aiko. Lumapit nga ang bida kay Aiko at sinabing nais nitong ipagpatuloy ng guro na maging role model para sa kanila. At panatilihin ang humanity sa sarili para maipagpatuloy na maturuan si Hajime at pagbalik sa Japan ay utak tao pa rin ito. Pero pwede din siyang umiyak sa bisig ng bida. Kaya umiyak nga si Aiko at ginawang pamunas si Hajime. Habang nag-uusap sina Kuki at ng prinsesa ay nakita nilang hindi nagsasalita si Shizuko dahil hinihintay nito ang mga bida. May nakita silang paparating mula sa itaas. At pagbagsak ng mga ito ay sila pala ang mga bida. Agad na hinanap ni Shizuko si Kaori pero hindi mapakali na sinabi ng lalaki na paparating na ito kaso ay nag-iba ang hitsura. Kaya mas nang ulit ang samurai. Saka pinakita ang nahuhulog ding Kaori na naging puti ang buhok na bumagsak sa harap nila. Nagulat ang mga adventurers dahil sa bagong itsura ni Kaori. Pero napaiyak si Shizuko na niyakap ang maayos at ligtas ng kaibigan. Kalaunan ay pinaliwanag nilang para maligtas si Kaori ay kinuha nila ang katawan ni Noint at inilagay doon ang kaluluwa ni Kaori. Kaya napagtanto ni Shizuko na gamit ang ancient magic ay may kakayahan na si Hajime na pakialaman ang kaluluwa ng isang tao. Pinaliwanag nilang pwede naman nilang ibalik sana si Kaori sa dating katawan nito. Ngunit pinili mismo ng babae na mapunta sa katawan ni Noint dahil gusto niyang maging malakas. At na-preserve nila ang dating katawan ni Kaori na pwede niyang balikan kahit anong oras. Pagkatapos ay nagreklamo si Kuki nang may kwento ni Hajime ang totoong history ng mundo na iyon. Sinabi pa nitong kailangan nilang magsama para malabanan ang corrupt na god ng mundong iyon. Pero hindi daw ganun ang balak ni Hajime dahil hindi siya makikipaglaban para sa mga tao na hindi naman kilala. Pero sinabi pa rin ni Kuki na walang silbi ang lakas niya kung hindi gagamitin sa kabutihan. Kaya nainis na lang ang bida na tumalikod. Habang kumakain ay nasabi ni Hajime sa mga kaklase na pupunta sila sa isa pang labyrinth. Narinig nito ni Liliana na sinabing nais sumabay dahil dadaanan naman nila ang Empire. Kailangan kasi niyang makausap ang Emperor patungkol sa mahalagang bagay. Kaya sinabi din ni Kuki na sasama dahil kailangan ni Liliana ng proteksyon. Sinabi nitong kapag malaman din nito ang ancient power sa mga labyrinth ay siya ang magliligtas ng mundo na iyon. Maging ang iba ay nais ding maging malakas para daw may pagtanggol ang sarili at ang mga mahal sa buhay. Ayaw sana ni Hajime, pero nang maisip nito na kapag lalakas ang mga kaklase ay magandang bagay iyon. Kaya nasabi na lang ni Shay at yun na ang sama ng ugali ng bida. Nagtanong si Kaori kung bakit.
At ipinaliwanag ng mga ito na balak gawing human shield at armas ni Hajime ang mga kaklase. Saka pinipilit sinusubuan ng mga chick si Hajime ng karne. Dahil dito ay hindi daw mapakali si Shizuko. Naging mapilit si Tio na gusto daw ng reward dahil sa mga ginawa para kay Hajime. At sinabing gusto nitong matusok sa puwet gaya ng ginawa dati ng bida sa kanya. At napahiya ang bida dahil narinig itong lahat ng mga naroon. Kaya tumayo nga si Hajime at inilabas ang malaking piraso ng metal, at pagbibigyan daw ang kahilingan ni Tio. Kaya natakot ang babaeng dragon dahil sa laki ng bakal ng bida. Kalaunan ng handa na silang lahat ay magkakasama ang grupo ni Hajime at ng mga excited nitong kaklase para sa kanilang paglalakbay. Sinabi naman ni Aiko at ng mga may iwan na bahala na sila sa Royal Capital. At natapos ang series.